Ano ang pakiramdam na mag-date sa isang lalaking may level 1-0 na obsessive-compulsive disorder? Dumating si Jang Sung-gyeol ng maaga at umupo ng nakaupo sa sahig. Nag-spray siya ng disinfectant sa mesa, pagkatapos ay kinuha ang isang espesyal na tissue na inihanda niya at paulit-ulit na pinunasan hanggang sa wala ng bakas. Pagkatapos ay umikot siya at inulit ang parehong paggalaw sa upuan. Pagkatapos linisin, ipinahid pa niya ang isang espesyal na panyo sa upuan bago umupo. Nagulat ang mga staff sa tabi niya. Hindi rin niya nakalimutan na disinfektahin ang kanyang sarili gamit ang disinfectant. Ang babaeng dumating para sa blind date ay si Gil Osol, isang babaeng maganda ang pananamit. Siya ay isang radio host na may kaibig-ibig na hitsura. Ang kanyang hitsura ay nakatanggap din ng papuri. Mula sa lahat ng naroroon, pagkaupo ng babae, nagbatian muna ang dalawa. Matapos purihin ng lalaki ang husay ng babae sa pag-host, hindi maipaliwanag ang kaligayahan sa mukha ng babae. Nang kunin ng lalaki ang baso upang uminom ng tubig, mabilis niyang tiningnan ang mga kuko, labi at mata ng babae. Lahat ay napakalinis na ikinatuwa niya. Habang maayos ang lahat, marahan na itinuktok ng babae ang kanyang buhok sa likod ng tainga ng lalaki. Ang lalaki, na may matatalim na mata, ay sumulyap at agad niyang nakita ang malaking airwalk sa tainga ng babae. Ang lalaki na umiinom ng tubig ay agad na idinura ito. Isang maliit na detalye lang iyon. Ginawa nitong mabilis na tumakas ang lalaki mula sa blind date. Iniiwan ang babae na may mukha na puno ng pagkalito. Ang lalaking ito ay si Jang Sung-gyeol. Sa kanyang bahay, mayroong robot vacuum cleaner na naglilinis 24 pagkahatip ito. Ang kanyang ginawa pagkatapos niyang magising ay nakakagulat. Sa bahay, mayroong isang hilera ng mga lababo. Maingat siyang lumapit sa bawat lababo at gumamit ng disinfectant soap upang maghugas ng kamay ng paulit-ulit. Matapos maghugas ng kamay, maingat siyang naligo at pumili ng relo, kurbata, at iba pang accessories. Ang kanyang pino na pamumuhay ay lubos na nagugustuhan ng magagandang babae. Bago siya umalis ng bahay, kinuha niya ang maayos na pagkakaayos na tuwalya. Matapos siyang magbihis ng maayos, kailangan din niyang gumamit ng panyo upang buksan ang pinto ng kotse. Pagkaskay niya sa kotse, kinailangan niyang muling punasan ng maingat ang manibela. Kasabay nito, isang babae ang nakaupo at naghihintay ng bus sa madaling araw. Humikap siya ng malaki sa harap ng matandang lalaki sa tabi niya. Pagdating ng bus, sumiksik ang babae at siya ang huling sumakay sa bus, na naging dahilan upang maging siksikan ang dating tahimik na espasyo. Tiningnan ng lalaking nagmamaneho ang mga naglalakad sa kalsada. Sinabi niya sa sarili na, lahat ay kulang sa kamalayan sa kaligtasan, walang nagsuot ng maskara. Binuksan niya ang air purifier sa kotse. Nang makarating ang kotse sa intersection ng traffic light, hindi sinasadya ng lalaki na makita ang babaeng natutulog sa bus. Mukhang magulo ang babae. Natakot ang lalaki kaya umatras siya. Humikab ang babae at tiningnan siya na may antok na mga mata. Pagkatapos ay humiga siyang muli. Agad na kinandado ng lalaki ang bintana ng kotse at tumakas. Sinabi pa niya na nakakadiri na agad sa umaga. Napakadiri. Ang hindi inaasahan ni Jang Sung-gyeol ay ang babaeng ito ang magpapabago sa kanyang buhay sa bandang huli. Ito ay isang nakakahiya na eksena. Ginawa ng babae ang kanyang sarili na katawa-tawa sa harap ng kanyang gusto. Nakasuot ang babae ng damit ng janitor at may suot na maskara ng ulo ng kabayo sa kanyang ulo. Hinihila niya ang isang basurahan na tumatakbo sa kalye. Sa likuran niya, may ilang lalaki na tumatakbo. Marami pang tao ang lumabas upang manood. Sila rin ay sumali sa grupo na humahabol sa kanya. Marami pa nga ang gumamit ng kanilang mga mobile phone upang kunan ng video ang eksenang ito. Ang pangalan ng babae na ito ay Gil Osol. Ang kanyang ama ay isang janitor, ngunit kamakailan ay kinailangan siyang maospital dahil sa pananakit ng balakang at hindi na makapasok sa trabaho. Kaya't hiniling niya sa kanyang anak na babae na palitan siya. Mula pa noong siya ay nag-aaral, lagi nang gusto ng babae ang isang senior. Hanggang ngayon ay gusto pa rin niya ito. Sinabi niya na para sa kanya, ang lalaki ay parang isang oasis sa disyerto. Ngayong gabi, habang pinapalitan ng babae ang kanyang ama sa trabaho, hindi sinasadya niyang nakilala ang kanyang crush. Ayaw niyang makita ng kanyang crush ang kanyang kasalukuyang kapangitan. Kaya't kinuha niya ang maskara ng ulo ng kabayo mula sa tumpok ng basura at nagsimulang tumakbo ng mabilis. Ano ang pakiramdam na tumakbo ng tuloy-tuloy habang suot ang maskara ng ulo ng kabayo na ito? Napakabigat talaga. Sa huli, nakahanap siya ng pagkakataon upang magtago sa isang eskinita. Binalot ng babae ang basura at inilagay sa truck ng basura. Sa sandaling handa na siyang makatakas mula sa nakakahiyang sitwasyong ito, hindi sinasadya niyang nakasalubong si Jang Sung-gyeol na nagmamaneho. Apaka ni Jang Sung-gyeol ang preno, kaya naiwasan ang aksidente, ngunit tumilapon ang truck ng basura ng babae. Kumalat ang lahat ng tirang pagkain sa sasakyan ni Jang Sung-gyeol. Para sa isang taong laging nahuhumaling sa kalinisan tulad niya, ito ay isang sakuna, ngunit lumabas pa rin siya ng kotse at magalang na tinanong ang babae kung maayos lang siya. Nagbalik loob ang babae, lumingon siya at nakita ang lahat ng nakatayo sa paligid, kasama na syempre ang kanyang crush. Tumayo siya at mabilis na pinulot ang basura. Nang aalis na sana siya, nagalit si Jang Sung-gyeol. Hindi pa rin niya nakalimutan na magsuot ng guwantes. Minsan lumapit siya at nagtanong, paano ka makakaalis ng walang pasabi? Dali-daling isinulat ng babae ang isang numero. Gusto niyang makalabas agad sa nakakahiyang sitwasyong ito. Ngunit hindi alam ni Jang Sung-gyeol ang panloob na kwento. Lumapit siya at tinanong siya. Sa kawalan ng pag-asa, inalis niya ang maskara ng ulo ng kabayo mula sa ulo ng babae. Mukhang napakagulo ng babae nang alisin ang maskara. Basang-basa siya ng pawis, basa ang buhok, at marumi ang kanyang damit. Lahat ng kanyang kapangitan ay nahayag sa
sa harap ng kanyang gusto. Labis siyang nahihiya at nadismaya. Ang ganitong nakakahiyang eksena ay naging sanhi upang makaramdam siya ng kakulangan sa ginhawa. Patuloy na itinaas ng mga dumadaan ang kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato. Dahan-dahan niyang hinila ang maruming truck ng basura papalayo. Dumating ang ina ni Jang Sung-gyo sa pinto. Sinabi niya na, sinubukan niya ng husto na ayusin ang blind date na ito. Bakit kaya hindi ito naging matagumpay? Sinabi ni Jang Sung-gyo na nakita niya ang isang napakalaking piraso ng airwax. Nang sandaling iyon, kusa na lumabas ang robot vacuum cleaner. Dumaan ito sa otomatikong pinto at lumabas ng subdivision. Nag-iisip ang babae kung paano magpadala ng mensahe sa kanyang senior. Bigla, naramdaman niya na may humarang sa kanyang paa. Sumulyap ang babae sa paligid at pagkatapos ay umupo. Akala niya ay sira ito. Matapos hawakan sa kanyang kamay, bigla niyang napagtanto na bago pa ito. Sinisipan niya ang may-ari nito sa hindi paggamit nito ng maayos. Tunay na isang bargain. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa kanyang bag. Ang pangyayaring ito ay naitala ng kamera sa itaas. Hinabol ni Jang Sung-gyo upang hanapin ito. Mahabang panahon siyang naghanap ngunit hindi niya ito mahanap. Pagkatapos ay nakita niya ang babae sa kanyang harapan. Mabilis niya itong tinawag. Habang dumadaan sa tambakan ng basura, siya, na may obsessive-compulsive disorder, ay sadyang umiwas upang makadaan. Tinanong niya ang babae, nakita mo ba ang isang bagay na kasing laki nito? Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang makita niya ang maruming damit ng babae dahil isang linggo nang hindi nalalabhan. Labis siyang natakot at umurong ng ilang hakbang. Sinabi niya na wala namang nangyari at mabilis na tumakas. Hindi maintindihan ng babae kung ano ang nangyari at nagtataka pa rin. Ano ba ang sinasabi niya? Nagpunta si Jang Sung-gyo sa tanggapan ng pamamahala ng subdivision upang tingnan ang surveillance camera. Ipininta pa niya ang video footage noong panahong iyon. Pauwi na mula sa paaralan, nakita siya ng nakababatang kapatid na lalaki ng babae. Nakalagay sa dingding ang impormasyon tungkol sa nawawalang gamit. Lumabas na ang robot vacuum cleaner na nakuha ng kanyang ate ay nagkakahalaga ng 1,000,000 won. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Bakit naman gagastos si Jang Sung-gyo ng napakaraming pera para hanapin ang robot vacuum cleaner na iyon? Lumabas na ang robot vacuum cleaner na iyon ay regalo sa kanya ng yaya na nakasaksi sa kanyang paglaki. Dahil alam ng yaya na mamamatay na siya, ibinigay niya ng maaga kay Jang Sung-gyo ang robot vacuum cleaner na ito. Sinabi niya na mula ngayon, kapag wala na siya sa bahay, tutulungan siya nito sa paglilinis. Tinanggap ni Jang Sung-gyo ang regalong ito at binigyan ito ng pangalan, tulad ng yaya. Sa tuwing makikita niya ang robot, maaalala niya ang maliliit na bagay na ginawa ng yaya para alagaan siya. Nawala niya ang robot at nalungkot na parang nawala ng mahal sa buhay. Habang tinitingnan ni Jang Sung-gyo ang surveillance camera, bigla niyang napagtanto na nakita na niya ang babae sa larawan. Kaya, nakipag-ugnayan siya sa babae at nakipagkita. Tiningnan ni Jang Sung-gyo ang babae sa harap niya na nakasuot ng maruming damit na hindi napalitan sa loob ng isang linggo. Ang kimchi stew mula sa nakaraang araw ay hindi sinasadyang natapon sa kanya. Kumain siya ng murang pork ribs para sa tanghalian at hindi pa naligo ang kanyang buhok sa loob ng 3 araw. Labis siyang kinabahan at halos hindi makahinga. Mabilis niyang kinuha ang disinfectant at inispray sa hangin. Inilabas ni Jang Sung-gyo ang nawawalang anunsyo na may kasamang reward na 1,000,000 won. Nang makita ito ng babae, sinabi niya, hindi ba ito ang itinapon mo sa tabi ng tambakan ng basura? Sinabi ni Jang Sung-gyo na kusa itong lumabas. Kung nasa iyo ito, pakibalik sa akin. Pagkatapos ay kinuha niya ang disinfectant at inispray. Nang araw na iyon, ibinalik ng babae ang robot vacuum cleaner kay Jang Sung-gyo. Pagka-uwi niya, kinuha ni Jang Sung-gyo ang robot vacuum cleaner. Nakita niya na may maliit na kahon sa loob. Pagkatapos ay binuksan niya ito. Nang makita ang mga laman, sumigaw si Jang Sung-gyo at itinapon ito. Ang lalaking ito ay talagang basura. Tinawagan niya ang ilang babae sa elevator at tinawag pa niya silang e-baby. Talaga siyang basura. Ito ay nagdulot ng labis na pagkabalisa kay Jang Sung-gyo. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na kunin ang disinfectant spray. Malakas niya itong inalog ng ilang beses at pagkatapos ay nagsimulang mag-spray ng malakas sa elevator. Hindi pa rin sapat ang isang bote. Pinakuha niya sa sekretarya ang isa pang bote at paulit-ulit na nag-spray. Umubo ang basurang lalaki at umupo ng nakaupo sa sahig. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Jang Sung-gyo at ang kanyang sekretarya na parang lumulutang sa ulap. Lumabas na mula pa noong kolehiyo, si Gil O-sol ay laging may gusto sa senior na ito. Sa freshman welcome party, nakaupo ang senior sa tapat ni Gil O-sol. Pinagmamasdan niya ang kaibig-ibig na hitsura ni Gil O-sol. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang baba at marahang tiningnan si Gil O-sol. Hindi rin niya nakalimutan na haplusin ang kanyang buhok. Sa klase, ginamit niya ang isang maliit na salamin upang sumilip sa senior. Nahuli ito ng senior. Sa loob-loob niya, alam din ng senior na masyado siyang malabo kay Gil O-sol. Sa araw na iyon, napakaganda ng bihis ni Gil O-sol. Pinuri pa nga siya ng kanyang mga kaibigan. Dumalo siya sa celebration party para sa senior kasama ang kanyang mga kaibigan. Sadyang pinaupo ng mga kaibigan si Gil O-sol sa tabi ng senior. Nagtaas ng baso ang lahat para batiin si Gil O-sol. Pagkatapos uminom, muling hinaplos ng senior ang ulo niya. Ang kanyang malabong ekspresyon ay naging dahilan upang magtinginan ang lahat sa paligid. Umiti lang ang senior at walang sinabi. Nang magkasama na silang dalawa, pinuri pa ng senior si Gil O-sol na matalino at maunawain at marunong tumulong sa trabaho ng kanyang ama. Siguradong hindi gagawin iyon ng iba. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muli niyang hinawakan ang ulo ni Gil O-sol. Sinabi pa niya na
na alam niyang darating si Gil Osol, kaya matagal na siyang naghintay. Pagkatapos marinig iyon ni Gil Osol, excited siyang humiga sa sahig. Maging ang mga bituin ay naging hugis puso. Sobrang saya niya na halos hindi na siya makahinga. Nang gabing umuwi siya, nagpadala si Gil Osol ng mensahe ng pasasalamat sa senior dahil hindi niya sinabi sa kanilang mga kaklase ang tungkol sa e-horse head tea video. Pagkatapos ay sinabi ng senior na gusto niyang imbitahan si Gil Osol na kumain bukas ng tanghali. Dahil dito, tuwang-tuwa si Gil Osol at gumulong-gulong sa kama. Nang malaman ito ng kanyang mga kaibigan, naramdaman nila na marahil ay gustong makipag-date ng senior kay Gil Osol. Dinala ng mga kaibigan si Gil Osol upang pumili ng regalo para sa kanya. Pinili nila ang isang panlalaking brief. Dinala ni Gil Osol ang regalo sa kanilang tagpuan. Hindi inaasahan, sinabi ng senior na may kaunting problema sa trabaho. Dahil hindi nakarating ang ilang modelo, pinagalitan siya ng direktor. Gusto niyang tulungan siya ni Gil Osol. Lumabas na gusto ng senior na maging eating model si Gil Osol sa isang DE shopping show. Napakabait din ni Gil Osol. Kumain siya ng malalaking piraso, nang hindi man lang nag-aalala sa kanyang imahe. Nang araw na iyon, muling inanyayahan ng senior si Gil Osol sa kanyang kumpanya. Nakakagulat, marahas siyang hinila ng isang babaeng empleyado pataas at pinapalitan ng damit. Habang nalilito si Gil Osol, lumapit ang senior at binigyan siya ng damit, sinabihan siyang magpalit. Lumabas na sa pagkakataong ito, siya ay magiging model para sa promosyon ng seatbelt. Ang senior mismo ang nagsabi sa babaeng iyon na gawin iyon. Ang mas masahol pa ay tinawag ng senior ang babaeng nasa tabi niya na baby, habang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ngayon lang naintindihan ni Gil Osol na ginagamit siya ng senior sa pamamagitan ng kanyang video viewership upang makakuha ng traffic para sa kanyang shopping show. Sinisamantala niya ang damdamin ni Gil Osol. Sa huli, nakita ni Gil Osol ang lahat ng iyon. Umiiyak siyang umalis sa kahihiyan. Nakita ni Jang Sung-gyeol ang lahat ng ito. Masakit ang kalooban ni Gil Osol na nagtago sa sulok ng fitting room at umiyak. Pagkatapos ay kinuha niya ang robot vacuum cleaner na nakalagay sa paper bag na dinala niya kanina at ibinalik kay Jang Sung-gyeol. Ngunit nakalimutan niya na kasama rin sa bag ang binili niyang underwear. Nang magkasalubong si Jang Sung-gyeol at ang kanyang sekretarya sa elevator, nagkataong nakita nila ang senior kanina. Pagkatapos noon ay nangyari ang eksena sa simula. Sa mata ng lalaking may malubhang obsessive-compulsive disorder, ang babae ay napakagulo. Hindi niya inaasahan na magtatrabaho siya sa kanyang kumpanya ng paglilinis. Nagkatinginan silang dalawa at parehong nanigas sa kanilang kinatatayuan. Pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo, ang buhay ni Gil Osol ay laging puno ng pagsubok at hindi naging maayos. Matapos siyang makapagtapos, naghahanda na siyang magsimula ng trabaho. Sa pagkakataong ito, ang kanyang personal na impormasyon na ipinadala niya ay sa wakas ay nakapasa sa screening process. Inanyayahan siyang mag-apply para sa isang posisyon. Dahil dito, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagdaos pa nga ng paunang pagdiriwang para sa kanya. Kinabukasan, si Gil Osol ay nakasuot ng formal na kasuotan at may kumpiyansa na nagpunta sa interview. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita ang silid na puno ng tao. Ngunit agad niyang inayos ang kanyang pag-iisip at kalmadong umupo sa upuan habang naghihintay ng interview. Sa simula pa lang, nagtanong ang interviewer tungkol sa athletics. Sumagot si Gil Osol ng maayos at napakabuluhan. Pagkatapos, gusto ng interviewer na subukan ang kanyang kakayahang umangkop at pinapasabi sa kanya sa Ingles ang mga interesanteng bagay na naranasan niya sa athletics. Ngunit si Gil Osol ay naghanda lamang ng isang pagpapakilala sa sarili sa Ingles. Ilang salita lamang ang naisip niya, kaya ang interview ay natural na natapos sa kabiguan. Nag-interview si Gil Osol sa ilang kumpanya, ngunit lahat ng interview ay natapos sa kabiguan. Naglalakad si Gil Osol sa kalsada, tinitingnan ang mga empleyado na may hawak na tasa ng kape. Hindi may paliwanag ang kanyang damdamin sa loob. Talagang malungkot, lumabas na ang pinakamahusay na nagawa ni Gil Osol ay ang hurdle race. Noong high school pa siya, sa race sa school, walang kapantay ang kakayahan ni Gil Osol sa pagtawid ng harang. Isa siyang tunay na kampiyon. Ipinagmamalaki rin siya ng kanyang ama at sinabihan siya na ang buhay ay parang isang balakid pagkatapos malampasan ang isa. Laging may panibagong balakid. Ngunit ang kapalaran ay hindi hahayaang magdusa ang isang tao ng mag-isa. Ngayon, dumating ang swerte ni Gil Osol. Isa-isa niyang inalis ang mga kumpanyang kung saan siya nabigo sa interview. Nakita niya ang impormasyon sa pagre-recruit ng isang kumpanya ng paglilinis. Pumunta siya sa lugar ng pagre-recruit na may mentalidad na subukan lang. Gusto ng kumpanya na magsagawa ng physical examination. Hindi mahalaga kung ito ay hurdle race, paghila, o pagtakbo na may mabigat na bagay sa kamay. Nangunguna si Gil Osol. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya na ang kanyang likas na talento ay pinahalagahan. Kaya, matagumpay siyang nakapasa sa interview. Sa wakas, gumanda rin ang buhay ni Gil Osol. Nang araw na iyon, inanunsyo ng sekretarya ang mga kandidato na nakapasa sa interview. Nagtipon sila sa kumpanya upang makilala ang direktor ng kumpanya, si Jang Sung-gyeol. Nang magkita sina Jang Sung-gyeol at Gil Osol, si Gil Osol lang ang nakakaalam na ang tinawag niyang 3.5 milyong won ay ang direktor pala. Nalaman din ni Jang Sung-gyeol na ang tinawag niyang ulo ng kabayo ay magtatrabaho sa kanyang kumpanya. Hawak ng babae ang isang napakalaking vacuum cleaner, tumatakbo sa paligid ng silid at sumisigaw. Dahil hindi pa siya natututo kung paano gamitin ang vacuum cleaner, hindi niya ito makontrol.
Nagsitakbuhan din ang mga kasamahan sa paligid. Nang sandaling ito, pumasok si Direktor Jang Sung-gyeol. Sakto namang itinulak ni Gil Osol ang vacuum cleaner sa harap ng direktor. Takot na takot ang direktor at umupo sa sulok. Sinabi niya na umalis agad. Mabilis na hinugot ng kasamahan ang plug ng kuryente. Nakita ng lahat na nakaupo ang direktor sa sulok. Hindi nila maiwasang mapangiti. Lumabas na mayroon ding cute at mahiyain na bahagi ang direktor. Pagkatapos dumating ni Gil Osol sa kumpanya ng paglilinis ng araw na iyon, siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagtrabaho bilang mga cleaners sa gusali ng opisina. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ng lalaking kasamahan, hindi niya malinis ang dumi sa banyo. Si Gil Osol ay hindi natatakot sa dumi at kusang tumulong sa kanyang kasamahan. Sinabi niya na punasan niya ang sahig. Pagkapasok ni Gil Osol, pinilit niya ang kanyang sarili na i-unclog ang inidoro habang sinisisi ang mga tao sa kumpanya. Ano ba ang kinakain ninyo buong araw at bakit may dumi sa lahat ng dako? Matapos gamitin ni Gil Osol ang lakas ng 9 na baka at 2 tigre, sa wakas ay nalinis na rin ang banyo. Pagod at lugmok na si Gil Osol. Tiningnan ni Gil Osol ang mga nagtatrabaho sa pamamagitan ng bintana ng salamin. Nag-imagine siya na isa siya sa kanila. Habang nalulunod sa magagandang imahinasyon, isang naka-fashion na empleyado ang tumawag sa kanya ng itita at pinatabi siya. Ang babaeng ito ay nadapa habang naglalakad at natapon ang kape sa buong sahig. Hiniling ng babae kay Gil Osol na punasan ang kape sa sahig. Ngunit tinawag pa rin si Gil Osol na tita. At hiniling pa kay Gil Osol na bigyan siya ng papel. Hindi na matiis ni Gil Osol. Tinawag din niya ang babae na tita. Nagalit ang babae at tinukso si Gil Osol na isa lang siyang cleaner pero mataas ang pagtingin sa sarili. Sakto namang dumaan ang team leader na lalaki ng kumpanya. Agad na isinumbong ng babae sa kanya na mali ang ginawa ni Gil Osol. Nagalit din ang team leader na lalaki at pinagalitan si Gil Osol. Walang nagawa si Gil Osol kundi humingi ng tawad. Hiningi ng mayabang na babae kay Gil Osol na magpatuloy sa paglilinis. Sinasadya pa niyang ihagis ang ginamit na basang tuwalya sa sahig. Sa sandaling ito, nakasuot si Jang Sung-gyeol ng disposable gloves. Lumapit siya at kinuha ang basang tuwalya mula sa kamay ni Gil Osol at tinawag ang babae na tita at hiniling sa babae na maglinis mag-isa. Sinabi niya sa babae, hindi ito ang lugar na nakontrata nilang linisin. Ibinalik niya ang maruming tuwalya sa babae at sinabi kay Gil Osol, hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa mga walang kabuluhang bagay. Hindi rin sisirain ng kumpanya ng paglilinis ang iyong pagkatao. Hindi mo kailangang lumuhod sa sinuman. Umalis ang babae ng galit. Tinawag siyang muli ni Gil Osol na tita at sinabi pa na pahihiramin niya ito ng trapo. Ang babae ay may isang kamay na may hawak na maruming tuwalya at isang kamay na may hawak na trapo at tanging ang kanyang mga paalang ang maririnig na tumatapak sa galit. Isang lasing na babae ang nakaupo sa sahig na nakayakap sa isang poste. Sa sandaling ito, dalawang masamang lalaki ang lumapit sa babae. Nang makita nilang lasing siya, ginamit nilang dahilan ang pag-uwi sa kanya upang subukang dalhin siya. Lumapit si Jang Sung-gyeol at mahigpit na sinabihan silang bitawan ang babae. Masunuri na binitawan ng dalawa ang kamay. Bakit ba napakaraming ininom ng babaeng ito? Lumabas na inanyayahan ni Jang Sung-gyeol ang mga empleyado ng kumpanya para sa hapunan. Akala ni Gil Osol ay makakaupo siya sa tabi ng direktor. Nagdahilan ng direktor at sinabi na kumakain siya gamit ang kaliwang kamay at kung masyado silang malapit, magiging abala ito para sa kanilang dalawa. Walang magawa si Gil Osol kundi tumayo. Gusto niyang umupo sa tapat ni Jang Sung-gyeol. Hindi inaasahan, sinabi ni Jang Sung-gyeol na masyadong mahaba ang kanyang mga binti at baka matamaan niya ito. Sinadya niya na paupuin si Gil Osol sa pinakamalayong upuan mula sa kanya. Hindi man lang naapektuhan si Gil Osol. Marami siyang ininom at masarap na kinain. Sinabi pa nga niya na napakasarap nito. Sa pagkakataong ito, nalasing muli si Gil Osol. Umupo siya sa isang tabi. Nang maging matino siya, tinawagan siya ng basurang senior dahil malinaw na niyang nakita ang tunay na kulay nito. Hindi sinasagot ni Gil Osol ang tawag at muli siyang nagsimulang malasing. Habang tumatakbo siya, tumama ang ulo niya sa poste ng ilaw. Umupo siya sa lupa at niyakap ang poste. Sa oras na ito, dalawang masamang tao ang lumapit kay Gil Osol. Nakita siyang lasing at plano nilang samantalahin siya. Walang choice si Jang Sung-gyeol kundi ihatid siya pauwi. Siya ay isang taong malinis, kaya naglatag siya ng plastik sa upuan sa harap. Sa oras na ito, sinabi ni Gil Osol na masakit ang tiyan niya at malapit na siyang sumuka, na muntik nang nakapagtakot sa maliit na puso ni Jang Sung-gyeol. Agad niyang sinabi kay Gil Osol na huminga ng malalim at subukang magpigil. Hindi siya pwedeng sumuka dito. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Gil Osol na naging dahilan upang hindi na alintana ni Jang Sung-gyeol ang ambon sa labas. Nabuksan lamang niya ang bintana ng kotse at sumigaw para humingi ng tulong. Si Jang Sung-gyeol ay talagang napakabait. Sinamahan niya si Gil Osol na lasing sa buong biyahe. Nang maglakad silang dalawa papunta sa bahay nito, nakita ni Jang Sung-gyeol ang ex-boyfriend na lumitaw doon. Lumapit ito at nagreklamo na hindi binabasa ni Gil Osol ang kanyang mga mensahe na nagpakabahala sa kanya. Si Gil Osol ay labis ding nadismaya sa lalaking ito kaya pinapaalis niya ito. Sa sandaling ito, nakita ng ex-boyfriend si Jang Sung-gyeol sa tabi at nagtanong pa nga, nagkakilala na ba sila dati? Direktang sinabi ni Jang Sung-gyeol na hindi pa niya ito nakikita noon. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ng ex-boyfriend ang kamay ni Gil Osol. Gusto siyang uwi. Lubos na ayaw ni Gil Osol at nagpupumiglas na makaalis. Lumapit si Jang Sung-gyeol at hinawakan ang kabilang braso ni Gil Osol. Dalawang malalaking lalaki, bawat isa ay may hawak na braso, ang tahimik na naglalaban. Tinrato nila si Gil Osol na parang lubid sa laro ng paghila, ilahan pabalik-balik. Sa kabutihang palad, ang nakababatang kapatid ni Gil Osol ay umuwi. Mabilis na ibinigay ni Jang Sung-gyeol si Gil Osol sa kanyang nakababatang kapatid. Hinubad niya ang kanyang guwantes, pagkatapos ay tumalikod at payapa
pang lumakad palayo. Kinuha ni Gil Osol ang bituka ng baboy sa bulsa ng kanyang nakababatang kapatid at tumakbo para habulin si Jang Sung-gyeol. Gusto pala niyang pasalamatan si Jang Sung-gyeol sa paghatid sa kanya pauwi. Kinuha pa niya ang bituka ng baboy na hawak niya, inilagay sa bulsa ni Jang Sung-gyeol at sinabing ito ang bayad sa sakay. Nagulat si Jang Sung-gyeol nang makita niyang mainit pa rin ang nasa bulsa niya. Kinuha niya ito at tiningnan. Sa totoo lang, pinakakinaiinisan niya ang bituka ng baboy. Ibinagsak niya ito sa lupa at sumigaw. Nararanasan niya ang matinding obsessive-compulsive disorder na kaugnay sa kalinisan. Sa pag-amoy sa kanyang kamay na may hawak na bituka ng baboy, muling nagwala si Jang Sung-gyeol. Nagbukas siya ng kumpanya ng paglilinis at lahat ng empleyado sa kumpanya ay mga bata at gwapong lalaki. Naglalakad sila sa mga kalye, umaakit sa atensyon ng maraming tiyahin at kababaihan. Napakahigpit niya sa trabaho ng mga empleyado ng kumpanya ng paglilinis. Ang bawat fingerprint o watermark ay kailangang punasan. Muli, kahit isang maliit na buhok sa sofa ay hindi makakatakas sa kanyang mga mata. Sa sandaling matuklasan niya ito, kailangan nilang linisin ang lahat. Ang kanyang ginagawa ay hindi maintindihan ng karamihan sa mga tao. Siguro iniisip mo pa rin na baliw siya, ngunit ang dahilan kung bakit siya naging ganito. May kaugnayan ito sa kanyang pagkabata. Lumabas na ang ina ni Jang Sung-gyeol ay isang solong ina na nagdalang tao ng walang asawa. Naulila si Jang Sung-gyeol sa ama noong bata pa siya. Ang kanyang ina ay nag-iisang umalis ng bansa at ipinaubaya siya sa kanyang lolo. Nakita ng kanyang lolo na naglalaro siya at marumi ang buong katawan, kaya pinagalitan siya at sinabing maligo para luminis. Pagkatapos ay kumuha siya ng baston at pinaghahampas siya. Maraming peklat sa katawan ni Jang Sung-gyeol. Habang pinaghahampas, sinabi ng kanyang lolo sa kanya na kapag wala ang nanay mo, kailangan mong maging malinis. Si Jang Sung-gyeol ay pinalaki ng isang yaya. Sinabi ng yaya sa kanya na ginagawa ito ng lolo mo para sa ikabubuti mo at sinabing huwag ka nang masyadong malungkot. Ngunit naramdaman ni Jang Sung-gyeol na dahil wala ang kanyang ina, kaya nagagalit sa kanya ang kanyang lolo. Sinabi rin niya na wala siyang magulang. Ang trauma sa pagkabata ay malalim na nakaapekto sa kanya. Minsan, labis siyang naghugas ng mukha na naging pula at nagbalat ang kanyang buong mukha, ngunit patuloy pa rin siyang naghugas. Pinigilan siya ng yaya, ngunit sinabi niya na sinabi ng kanyang lolo na kung marumi siya, hindi na babalik ang kanyang ina. Kalaunan, may isang babae, si Gil Osol, na lubos na kabaligtaran niya, ang nagsimulang pumasok sa kanyang buhay. Nagkataon din na nakapasok siya sa kumpanya niya ng paglilinis. Nang araw na iyon, nakasuot si Gil Osol ng damit panlaro. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang kaibigan sa tabing daan, nakita siya ng ex-boyfriend na nagkataong dumaan. Nakita ng ex-boyfriend na lumapit ito at pinagtawanan si Gil Osol. Paano ka nakakagawa ng ganitong uri ng trabaho? Kasabay nito, kinutya rin niya ang direktor ni Gil Osol. Malabo pa niyang sinabi na walang gustong makipag-ugnayan sa isang tulad ni Gil Osol. Ang ex-boyfriend na ito ay talagang isang basura. Kapag hindi niya nakukuha ang isang babae, sinasabi niya na walang halaga ito. Sa sandaling ito, nagkataon na nakita ni Gil Osol ang direktor na dumadaan. Nakaisip si Gil Osol ng isang ideya. Direkta niyang sinabi sa basurang lalaki na kasintahan niya si Jang Sung-gyeol at siya ay isang napakagwapong lalaki. Hindi naniniwala ang basurang lalaki nang tawagin ni Gil Osol si Jang Sung-gyeol na mahal. Tumakbo siya kay Jang Sung-gyeol at ipinakilala sa basurang lalaki na siya ang kanyang kasintahan. Nakatayo si Jang Sung-gyeol sa isang tabi, hindi alam kung ano ang nangyayari. Sinabi ng basurang lalaki na kung sila ay magkasintahan, bakit hindi sila maghawak kamay? Umakyat si Gil Osol sa ex-boyfriend, tahimik na humingi ng tulong kay Jang Sung-gyeol. Ngunit si Jang Sung-gyeol ay isang matigas na tao. Direkta niyang sinabi na hindi siya sumasang-ayon at hindi rin niya alam kung paano siya tutulungan. Nakita ng ex-boyfriend na medyo kakaiba ang dalawa at muling nagsimulang pagtawanan sila. Sa oras na ito, wala na talagang magawa si Gil Osol. Kailangan niyang buong lakas na hilahin pababa ang ulo ni Jang Sung-gyeol. Hindi niya pinansin ang lahat at direkta siyang hinalikan. Ang pasyenteng ito na may matinding obsessive-compulsive disorder na naugnay sa kalinisan, isang segundo pagkatapos halikan ng puwersahan, ay nasa ospital na sa susunod na segundo. Lumabas na matapos halikan ng babaeng marumi, nawalan siya ng malay agad sa lugar. Ang mga empleyado ng kumpanya ay labis na nag-aalala para sa kanya, ngunit patuloy niyang sinasabi na ayos lang siya. Ito ay dahil may isang bagay na humipo sa kanyang mga labi kaya siya nagkaganoon. Nang maghahanda na siyang magpalit ng damit at umalis sa ospital, dumating si Gil Osol upang bisitahin si Jang Sung-gyeol para magpaumanhin. Muling nabigla si Jang Sung-gyeol nang makita si Gil Osol na lumalapit. Nagbigay ng taos pusong paumanhin si Gil Osol sa kanya. Hiniling ni Jang Sung-gyeol na umalis siya kaagad. Sinabi pa niya na ang pagiging nasa iisang espasyo sa kanya ay nagpaparamdam sa kanya ng dumi at pagkadiskomportable. Naramdaman ni Gil Osol na medyo labis ang reaksyon nito. Namula siya at sinabing hindi ba't halik lang iyon? Ngunit sinabi ni Jang Sung-gyeol ang pangalan ng maraming uri ng bakterya sa bibig ni Gil Osol. Sinabi pa niya na ang mga bakterya na ito ay lilipat sa aking katawan. Binigyan pa niya si Gil Osol ng palayaw na kolektor ng dumi. Matapos marinig ang kanyang sinabi, talagang nagwawala si Gil Osol nang umuwi siya. Habang naghihilamos, tiningnan ni Jang Sung-gyeol ang sarili sa salamin at hinawakan ang kanyang labi. Nagulat pa siya sa sarili niyang
kilos. Sinabi niya sa sarili na naglakas loob si Gil Osol na halikan ang kanyang labi. Sinisira ang kalinisan na pinangalagaan niya sa loob ng 29 na taon. Matapos sabihin iyon, nagsimula siyang magsipilyo ng napakalakas. Kinabukasan, tumingin si Jang Sung-gyeol sa salamin at inayos ang kanyang damit. Lumitaw si Gil Osol sa salamin at kaakit-akit siyang tinawag. Umiwi pa siya at gustong halikan siya. Naramdaman din ni Jang Sung-gyeol na malapit na siyang mabaliw. Nagulat na nagkita muli ang dalawang magkaaway sa harap ng kumpanya. Tinitigan ni Jang Sung-gyeol si Gil Osol nang umunguya ng tinapay. Sinabi niya sa kanya na may mga mumo ng tinapay sa gilid ng kanyang bibig. Nagmadaling punasan ni Gil Osol gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos punasan, dilaan niya ang kanyang labi. Nakita ni Jang Sung-gyeol ang kanyang ginawa at namula ang kanyang mukha. Dumating si Jang Sung-gyeol sa kanyang opisina at pagkaupo niya sa swivel chair, muling lumitaw ang imahe ni Gil Osol sa kanyang harapan. Nakasuot siya ng pink at gumawa ng iba't ibang cute na poses. Patuloy siyang tinatawag na Direktor Jang Sung-gyeol. Agad na kinuha ni Jang Sung-gyeol ang disinfectant at malakas na nag-spray. Narinig ng sekretarya ang ingay at lumapit. Nakita si Jang Sung-gyeol na mag-isa lang na nakaupo sa upuan at sumisigaw. Naramdaman niyang talagang kakaiba ang mga kamakailang kilos ng direktor. Naglilinis si Gil Osol at ang kanyang mga kasamahan sa hardin at kasabay nito, dinidiligan din nila ang mga halaman. Sinadya ng lalaking kasamahan sa tabi na gumamit ng tubig upang asarin ang isa pang lalaking kasamahan at pagkatapos ay binuhusan siya ng isang balde ng tubig ng isa pang lalaking kasamahan. Nagbuhusan sila ng tubig. Sumulyap si Gil Osol sa kanyang mga kasamahan sa tabi. Nagsimula rin silang mag-asaran at magbuhusan ng tubig. 4 na tao ang nagtatrabaho, biglang lahat sila ay naglaro ng water gun. Masaya silang naglaro. Narinig ni Jang Sung-gyeol at ng sekretarya ang ingay at tumayo upang tingnan sila na masaya. Mula sa bintana, tiningnan ni Jang Sung-gyeol si Gil Osol sa labas ng bintana na nakangiti ng matamis at masaya. Talagang masarap ang pakiramdam. Hindi na malaya ni Jang Sung-gyeol na napangiti siya. Nang bumaba ang dalawa sa hagdan, inakala pa ni Gil Osol na kasamahan niya si Jang Sung-gyeol. Kumuha siya ng water gun at malakas na nagbuhos ng tubig. Ginawa ni Gil Osol na hindi makadilat si Jang Sung-gyeol sa pagkakabasa. Nang mas matitigan ni Gil Osol, napagtanto niyang ang kanyang pinagbubuhusan ay ang direktor. Napaatras siya at napanganga at lahat ay nabigla. Napakalaking gulo ng babaeng ito. Ginawa niyang basang-basa ang kanyang amo. Takot na takot siya at gusto niyang lumapit para tingnan. Ngunit hindi inaasahang sinabi ni Jang Sung-gyeol na marumi siya at huwag siyang hawakan. Lumapit ang sekretarya at sinabi kay Jang Sung-gyeol na medyo labis ang sinabi niyang marumi ang babae. Ngunit si Jang Sung-gyeol ay taos pusong naramdaman na marumi siya, kaya sinabi lang niya na hindi siya malinis. Naramdaman ni Jang Sung-gyeol na medyo labis siya. Mula sa malayo, nakita niya si Gil Osol na nakaupo sa sofa at nakikipag-usap sa telepono. Nakita rin niya na hawak niya ang isang piraso ng papel sa kanyang kamay at pinupunasan ang kanyang mga mata. Inakala rin niya na pinaiyak niya si Gil Osol, kaya nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Nakita ni Jang Sung-gyeol ang tumpok ng maliliit na asul na papel sa mesa. Yumuko siya at kakaiba itong tiningnan. Hindi niya alam kung para saan ang mga ito. Sinabi sa kanya ni Gil Osol na iyon ay blotting paper. Habang sinasabi niya iyon, ipinakita niya sa kanya kung paano gamitin ito. Agad na nakaramdam ng kaunting pagduduwal si Jang Sung-gyeol. Dali-dali siyang tumalikod. Hindi inaasahan, isang simoy ng hangin ang humipan. Ang asul na papel sa mesa ay lumipad kasama ng hangin. Nagkataon na may isang partikular na mapaglarong asul na papel ang dumikit sa noo ni Jang Sung-gyeol. Nang mapansin niya ito, umungol siya na parang leon. Ang lalaking ito na may matinding obsessive-compulsive disorder na kaugnay sa kalinisan ay paulit-ulit na nilinis ang kanyang noo. Sinabi pa niya na ang kanyang noo ay muling nadumihan ni Gil Osol. Pagkatapos, habang nagmamaneho pa uwi si Jang Sung-gyeol pagkatapos ng trabaho, nakita niya ang isang mag-asawa na naghahalikan sa gilid ng kalsada. Nang tumingin siya sa kaliwa, sa katabing bus, ay ang tanawin ng isang dayuhang mag-asawa na naghahanda ng maghalikan. Sa malayo, mayroon ding isang mag-asawa na naghahalikan sa malaking screen ng gusali. Nang tumingala siya muli, ang mag-asawa sa screen ay siya at si Gil Osol na naghahalikan. Talagang natakot siya. Ang kanyang isip ay sinakop na ni Gil Osol. Ngayon, si Gil Osol ay nakasuot ng itim na high heels at isang itim at puting damit. Siya ay maganda at matamis, nakatayo sa harap ng kanyang mga kasamahan sa kumpanya na nagpasigla sa mga mata ng mga lalaking kasamahan sa kumpanya. Lahat ay pinuri ang kanyang kagandahan. Sinabi pa nila na matagal na niyang dapat isuot ang ganitong damit. Sa oras na ito, dumating na rin ang direktor sa kumpanya. Nang makita niya si Gil Osol na maganda sa harap niya, nabighani ang direktor. Inakala pa niya na nanliligaw si Gil Osol. Mukhang medyo nag-aatubili siya. Sadyang sinabing napakagandang damit ang suot ni Gil Osol, ngunit mukha siyang probinsyana. Naramdaman ni Gil Osol na napakahirap intindihin ito. Pagbalik sa opisina, inisip ni Jang Sung-gyeol ang nangyari at muling natawa ng palihim. Pagkatapos tumawa, naramdaman niyang hindi na siya dapat tumawa pa. Nang araw na iyon, naglinis ang mga empleyado ng kumpanya hanggang sa bahay ng kliyente. Ang may-ari ng bahay ay mahilig sa maliliit na modelo. Napakaraming modelo sa bahay. Pinayuhan niya silang maging maingat sa paglilinis. Sa simula, inakala ng lahat na ang nakita lang nila ay iyon na. Ngunit hindi inaasahan, pagbukas ng pinto ng silid, lahat ay nabigla nang makita ang silid na puno ng maliliit na modelo. Pagkatapos, maingat na naglinis ang lahat. Nagdala si Gil Osol ng palanggana ng tubig papunta sa banyo upang kumuha ng tubig. Ang may-ari ng bahay ay nagbubukod-bukod ng kanyang mga modelo. Narinig ng may-ari ng bahay ang tunog
huwag ng pag-andar ng makina at nagmadaling umalis. Nawala ng balanse ang modelo sa kabinet at nahulog, kaya nabasag ito. Dinala ni Gil Osol ang tubig palabas at nakita ang balita sa TSI. Tila may kaugnayan ito sa kanyang pamilya. Nang lumapit ang kasamahan niya upang humingi ng palanggana, hindi napansin ni Gil Osol ang modelo sa ilalim ng kanyang paa, kaya nadapa siya. Bumalik ang may-ari ng bahay sa silid. Nang makita niyang basag ang kanyang modelo, nagwala siya. Sinabi niya na ito ay isang limitadong edisyon, hindi available sa bansa. Itinulak niya si Gil Osol sa isang tabi. Naisip ng kanyang mga kasamahan na medyo labis na ito. Gusto nilang ipagtanggol si Gil Osol, ngunit lalo lang itong nagpagalit sa may-ari ng bahay. Sumigaw siya sa kanila, napakalas ang babaeng ito. Siya ang salarin sa pagkasira ng modelo. Hindi lamang siya walang awang pinalayas ng customer, kundi pinagalitan pa siya ni Jang Sung-gyeol. Muling sinabi niya na nagbihis ng maganda si Gil Osol para sa isang blind date o para manukso ng mga customer. Sinabi pa niya na ayaw na niyang makita si Gil Osol at pinapaalis niya ito sa kanyang opisina kaagad. Ang mga salitang iyon ay napakalupit para kay Gil Osol, talagang masakit. Lumabas na ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng ina ni Gil Osol. Sa araw na ito, naliligo siya ng maayos at nagme-makeup. Tila sinasadya niya itong gawin para makita ng kanyang ina, upang malaman ng kanyang yumaong ina na maayos lang siya at hindi na kailangang mag-alala para sa kanya. Ngunit hindi inaasahang hindi alam ni Jang Sung-gyeol ang kanyang kalagayan. Sinabi niya sa kanyang ina ang kanyang mga hinanakit. Si Gil Osol gayon ay talagang nakaramdam ng sakit ng puso. Sinabi ng sekretarya kay Jang Sung-gyeol na ang dahilan kung bakit nagbihis ng maganda si Gil Osol ay dahil anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina ngayon. Matapos malaman ang dahilan at maalala ang kanyang mga salita at kilos kay Gil Osol ngayong araw, lalo niyang naramdaman na medyo labis na siya. Kahit ang robot vacuum ay lumapit at hinawakan ang kanyang paa, tila sinasadya nitong sabihin sa kanya na mag-sorry. Kaya naman, talagang nilapitan niya si Gil Osol para mag-sorry. Naupo ang dalawa sa bench, nanginginig ang paa ni Jang Sung-gyeol dahil sa kaba, hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Tinanong siya ni Gil Osol, bakit ka pa nagpunta para makipagkita sa akin ng ganito kahuli? Ang kaibig-ibig na si Jang Sung-gyeol ay kailangan lamang maghanap ng paksa para pag-usapan. Paano tayo magbabayad para sa sirang modelo? Malamang ay hindi rin kayang bayaran ni Gil Osol. Kaya, bukas, simulan mo nang magtrabaho ng formal. Gamitin mo ang iyong pagsisikap para makabayad. Pardon me, sa totoo lang, humihingi ako ng paumanhin para sa aking pag-ugali ngayon. Nagtanong pa siya, nag-aalala, kung ayos lang ang paa ni Gil Osol. Nagreklamo pa siya na si Gil Osol. Nasaktan si Jang Sung-gyeol nang hindi niya sinasabi sa kanya. Pagkatapos, galit niyang sinabi na kung may mga has na masama ang balak sa aking mga empleyado, hindi ko sila patatawarin. Medyo nagulat si Gil Osol na ganito kagalit ang direktor. Matapos umalis ni Jang Sung-gyeol, inilabas ni Gil Osol ang bituka ng isda na binili niya para sa mga ligaw na pusa mula sa kanyang bag. Masaya niyang pinakain ang mga pusa. Nagtatago si Jang Sung-gyeol sa likod ng puno, pasulyap-sulyap kay Gil Osol sa harap niya. Muli siyang napangiti nang hindi namamalayan. Napaka-cute ni Gil Osol. Malinaw na gusto niya si Gil Osol, ngunit hindi pa niya alam. Gumastos ang sekretarya ng maraming pera para makabili ng eksaktong kaparehong modelo at ibalik sa customer. Nang malapit nang umalis ang customer, hiniling ni Jang Sung-gyeol na ibunyag niya ang katotohanan tungkol sa sirang modelo. Dahil naglagay ang customer ng kamera sa bahay, binalaan din niya ito na kung hindi niya sasabihin ang totoo, ay dedemanda niya ito sa paninirang puri. Pagkatapos marinig iyon, nakonsensya ang customer at lumuhod sa harap ng direktor. Inamin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Hiniling ni Jang Sung-gyeol na personal siyang humingi ng tawad kay Gil Osol. Nang marinig ni Gil Osol ang paghingi ng tawad, hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyari. Sinabi pa niya na kasalanan niya ang lahat. Lumuhod muli ang customer sa harap ni Gil Osol, humihingi ng kanyang tawad. Sa wakas ay naintindihan ni Gil Osol na ang direktor pala ang nagpautos nito sa kanya. Sa wakas ay nalutas ang pagkalito. Nang araw na iyon, nakatayo si Gil Osol sa isang mataas na hagdan, pinupunasan ang orasan sa itaas. Sinabi niya sa kanyang kasamahan na nakahawak sa hagdan sa ibaba na huwag siyang alalahanin at magpatuloy na sa ibang gawain. Nag-aalalang sinabi ng kasamahan na mag-ingat siya. Sa oras na ito, dumating si Jang Sung-gyeol at ang sekretarya. Nag-aalalang tinanong ng sekretarya si Gil Osol, bumuti na ba ang sugat sa paa mo? Sinabi ni Gil Osol na malakas ang kanyang paa. Habang pinapalo niya ang kanyang hita, hindi inaasahang hindi siya nag-ingat at malapit nang mahulog mula sa mataas na hagdan. Napakabilis ng pagkahulog niya. Sumugod si Jang Sung-gyeol pasulong, idinipa ang kanyang mga braso at niyakap si Gil Osol. Nahulog ang basahan mula sa itaas, dumiretso sa kanyang mukha at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Siya ay isang pasyenteng may matinding obsessive-compulsive disorder na naugnay sa kalinisan. Hindi niya kailanman hinahawakan ang sinuman ng walang guwantes maliban sa kanyang sarili. Ngunit ang himala ay, ng araw na iyon, binuhat niya ang pabayang babaeng nahulog mula sa hagdan at wala siyang naramdamang anumang discomfort. Habang nagtataka siya, isang maruming pink na tuwalya ang bumagsak sa hangin at nagkataon na direktang bumagsak sa mukha ng lalaki. Kinuha ng lalaki ito at tiningnan, pagkatapos ay agad siyang nawalan ng malay. Ng araw na iyon, papunta si Gil Osol sa trabaho at nakikipag-usap sa telepono sa isang kaibigan. Biglang huminto ang isang kotse sa harap niya. Lumabas na ito ang driver ng ina ni Jang Sung-gyeol. Dinala siya ng driver para makita ang ina ni Jang Sung-gyeol. Kahit na
nakasuot siya ng salamin, nakilala pa rin siya ni Gil Osol nang maingat siyang tumingin. Pinuri pa niya ang ina ni Jang Sung-gyeol na maganda at maganda rin ang kanyang mga damit na nagpatawa sa ina ni Jang Sung-gyeol. Ang layunin ng kanyang pagpunta para makipagkita kay Gil Osol ay para lang makita kung anong itsura ng babae na binuhat ng kanyang anak. Gusto niya itong bigyan ng babala na huwag lumapit sa kanyang anak. Ngunit pagkatapos makita si Gil Osol, naisip ng ina na walang posibilidad na mangyari iyon sa kanilang dalawa, kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Hindi inaasahang sinabi ni Gil Osol, bakit hindi? Maaaring mangyari anumang oras. Bakit hindi ako magugustuhan ng direktor? Hindi inaasahang sa sandaling ito, katatapos lang ni Jang Sung-gyeol tingnan ang sugat sa kanyang kamay sa ospital, at nakita niya ang driver ng kanyang ina sa gilid ng kalsada. Kaya naman, dumating siya sa tamang oras para marinig ang sinabi ni Gil Osol. Nang makita ng ina ang sugat sa kanyang kamay, tinanong niya agad, ngunit umiiwas si Jang Sung-gyeol na may mukha ng pagkasuklam. Lalo itong nagpagalit sa kanyang ina kay Gil Osol. Pagkatapos ng trabaho, nakaupo si Gil Osol at ang kanyang kasamahan na nag-uusap. Sinabi ng kasamahan kay Gil Osol ang ilang bagay tungkol sa direktor. Sinabi niya na nang ipanganak ang direktor, hindi siya umiyak ng TOO, kundi tinanong, na-sanitize na ba ang aking lampin? Bagamat hindi ito totoo, lahat ng nasa paligid ay nag-iisip na ang direktor ay may matinding obsessive-compulsive disorder na kaugnay sa kalinisan. Nag-uusap ang lahat nang biglang napunta ang usapan sa nangyari kaninang umaga ang pagbuhat ng direktor kay Gil Osol habang nanghulog ito sa ere. Naisip ng lahat, bakit ang isang taong may matinding obsessive-compulsive disorder na naugnay sa kalinisan ay walang problema nang hawakan niya si Gil Osol ng walang guwantes. Agad namang sinabi ng kasamahan, baka ang direktor at si Gil Osol, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, naamoy niya ang kakaibang amoy sa buhok ni Gil Osol. Tinanong niya si Gil Osol kung naghugas na ba siya ng buhok ngayon. Tulad ng inaasahan, siya pa rin ang pabaya na si Gil Osol. Hindi niya maamoy ang kanyang sarili, kaya pinakiusapan niya ang isa pang kasamahan na lumapit at amuyin. Pagkaamoy ng kasamahan, agad siyang sinalubong ng mabahong amoy na nagparamdam sa lahat na malamang ay hindi magugustuhan ng direktor si Gil Osol. Nang araw na iyon, muling tinawagan ni Jang Sung-gyeol ang doktor, nagtatanong kung biglang bumuti ang kanyang kondisyon. Hiniling ng doktor na magsagawa siya ng simpleng pagsusuri upang makita kung isa lang ang kaya niyang hawakan o pati na rin ang ibang tao. Lihim na pumunta si Jang Sung-gyeol sa silid ng mga empleyado. Tiningnan niya ang mga baso ng lahat sa lalagyan ng baso at naisip, kung mahawakan ko ang kanilang baso, ganap nang gumaling ang sakit ko. Nang subukan niyang hawakan ang dilaw na baso sa harap niya, hindi pa rin niya nagawa. Pinilit niya ang kanyang sarili na subukan muli. Sa pagkakataong ito, hawakan niya ang asul na baso sa tabi. Ngunit, hindi inaasahan, nabigo pa rin siya. Nang maghahanda na siyang kunin ang pulang baso ni Gil Osol sa tabi, narinig niya ang pagbalik ng mga empleyado. Nagulat siya at kinuha ang pulang baso, pagkatapos ay nagtago sa isang sulok. Nang maghahanda na ang lahat para magpahinga at uminom ng kape, hindi nakita ni Gil Osol ang kanyang baso. Sa oras na ito, isang lalaking empleyado ang lumapit sa harap ng refrigerator habang binubuksan ang takip ng bote. Ang nakakalokong takip ng bote ng tubig ay bumagsak at gumulong mismo sa harap ni Sung-gyeol. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na sumigaw. Ang nakakahiya sandaling iyon ay nakita ng mga miyembro ng grupo. Agad niyang itinago ang tasa sa likod niya at nagdahilan na siya ay naroroon upang suriin ang panloob na kalinisan ng kumpanya at sinabihan ang lahat na maglinis. Pagdating sa bahay, hawak niya ang pulang tasa ni Osol at kinakausap ang kanyang sarili. Bakit ko ito dinala pa uwi? Pagkatapos niyang sabihin iyon, hinawakan niya ang tasa gamit ang kanyang daliri. Tiningnan niya ang name tag dito at napangiti ng hindi sinasadya. Binuksan niya ang Zihi, isang romantikong pelikula ang ipinapalabas at sinabi sa kanya ng tagapagpakilala na, ngayon, ikaw ay umiibig. Gayon din, muling lumitaw si Osol at sinabi ang parehong bagay sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nag-heart sign pa siya gamit ang kanyang mga kamay para sa kanya. Dahil sa nangyari kahapon, hindi maganda ang tulog ni Sung-gyeol. Dumating siya sa opisina kinabukasan na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakita niya na hindi maayos at malinis ang workplace ng mga empleyado ng kumpanya. Kinuha niya ang spray ng disinfectant at nagsimulang mag-spray ng malakas. Sa puntong ito, lumapit si Osol sa likod ni Sung-gyeol. Tinawag niya siya, Direktor. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang larawan ni Osol na nagpakita ng pagmamahal sa kanya kagabi. Malakas siyang nagsabi na hindi siya umiibig habang galit na nag-spray ng disinfectant sa mukha ni Osol. Nahirapan si Osol huminga dahil sa lakas ng spray. Sinermona ng sekretarya si Sung-gyeol sa opisina. Ang kalihim, kapag nanakit ka ng iba, dapat kaagad kang humingi ng paumanhin. Pinilit niya si Sung-gyeol na humingi ng paumanhin kay Osol. Tinawag ng kalihim si Osol at ipinaliwanag mismo kay Osol na mayroong germophobia ang direktor at umaasa na maiintindihan niya ito at huwag siyang masyadong kamuhian. Sa pagkakataong ito, nagkataong dumaan si Sung-gyeol at narinig niya si Osol na sinabing gusto niya ang direktor, na sa simula pa lang ay naramdaman na niya na mabait ang direktor. Natakot si Sung-gyeol na makita ng kalihim kaya tumakbo siya. Sa isang iglap, kinuha ni Osol ang niluto niyang beef bone soup at ibinigay sa kalihim at pinakiusapan siyang ibigay ito sa direktor. Umaasang mabilis na gagaling ang sugat sa kanyang kamay. Umaasa ang kalihim na si Osol mismo ang magbibigay nito sa kanya. Mas magiging mas maganda iyon. Sa gabi, pagkatapos maligo ni Sung-gyeol, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Iniisip ang sinabi ni Osol kanina na gusto niya siya at nararamdaman niyang siya ay isang mabuting tao. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maya-maya, tumunog ang doorbell at si Osol pala ang dumating. Biglang kinabahan si Sung-gyeol. Nakita niyang nakasuot pa rin siya ng bathrobe at basa pa
pa ang kanyang buhok. Nang akalain ni Osol na walang tao sa loob at aalis na sana, binuksan ni Sungyeol ang pinto. Dahil ilang araw na ang nakalipas nang mahulog si Osol mula sa mataas, nasalo siya ni Sungyeol at nasugatan ang kanyang kamay. Narinig niya na napakabuti ng sopas ng buto ng baka para sa katawan, kaya't sadyang niluto niya ito at dinala kay Sungyeol bilang paghingi ng paumanhin. Mukhang ayaw ni Sungyeol. Pagkatapos, sinabi ni Osol na kung ayaw niyang kainin, hindi na niya kailangang tanggapin dahil gusto niya talagang kumain ng sopas na ito. Nagluto siya ng marami sa bahay, kaya dinala niya ito rito para sa kanya. Kung ayaw niya itong kainin, ayos lang. Aalis na siya ngayon. Nang paalis na sana si Osol, mabilis na sumigaw si Sungyeol na gusto rin niya itong kainin. Nagulat si Osol. Mabilis na ipinaliwanag ni Sungyeol na gusto niyang kumain ng sopas ng buto ng baka. Nag-aalangan pa ring nagtanong si Osol, talaga? Mukhang nalito rin siya sa sinabi ni Sungyeol. Sinabi ni Osol na dapat ibaba ni Sungyeol ang kanyang buhok. Mas magiging malambot at gwapo siyang tingnan. Pagkatapos, hinawakan ni Sungyeol ang kanyang buhok kinabukasan. Nang nagsuklay siya ng kanyang buhok, sadyang ibinaba niya ito. Sinabi pa niya na mas maganda ang tingnan kung ibababa ang buhok. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at ngumiti nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay napansin niya na may mali. Sinabi niya sa kanyang sarili na dapat ibangon ng mga lalaki ang kanilang buhok dahil siya ang direktor. Ang sumunod na nangyari ay mabilis na nagpabago sa relasyon ng dalawa. Ang order na nakuha ng cleaning company sa pagkakataong ito ay isang maliit na kwarto. Hindi kailangang ipadala ang lahat ng empleyado. Dahil nagbakasyon ang isang kasamahan, mag-isa si Osol. Ang nagbukas ng pinto ay isang lalaking nasa 40 na nabubuhay mag-isa. Pagkatapos magpakilala ni Osol, sinabi ng lalaki na kailangan niyang umalis para sa isang bagay. Pagkatapos ay umalis siya. Pagpasok ni Osol sa loob, nakita niyang magulo ang buong kwarto. May mga larawan ng seksing babae sa dingding. Napakagulo ng sahig, may mga medyas at damit panloob ng babae na mukhang napakadumi at magulo. Pagdating ni Sungyeol sa kumpanya, nakita ng sekretarya ang direktor at napansin na nakalugay ang buhok nito. Nagdahilan ang direktor na umuulan sa labas. Iniulat ng sekretarya sa kanya ang workplace ng mga empleyado at ang katotohanang nag-iisa si Osol sa paglilinis ng isang kwarto. Naglalakad ang direktor nang bigla siyang may naalala. Huminto siya at hiniling sa sekretarya na ibigay sa kanya ang address ng workplace ni Osol at ipadala agad sa kanya ang listahan ng mga blacklisted na kliyente. Natatakot na tumakbo si Sungyeol sa opisina at nakita ang kliyente sa blacklist. Isa sa mga ito ay ang pinagtatrabahuhan ni Osol. Dahil sa pananakit nito sa mga babae, isinama siya sa blacklist. Galit na ibinagsak ni Sungyeol ang kanyang kamay sa mesa at dali-daling tinawagan si Osol. Ngunit si Osol ay naglilinis ng sahig gamit ang makina kaya't hindi niya ito narinig. Nang umupo si Osol para linisin ang mga gamit sa ilalim ng kama, natuklasan niya na maraming medyas ang nakatambak sa ilalim ng kama. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto. May kidlat at kulog din sa labas. Nagbukas din ang pinto ng kwarto. Ang tiyuhin kanina ay basa at nakatayo sa harap ng pinto. Mukhang nakakatakot ang eksenang ito. Pinabilis ni Sungyeol ang pagmamaneho patungo sa pinagtatrabahuhan ni Osol habang kinakabahan niyang tinatanggal ang gasa sa kanyang nasugatang kamay at pagkatapos ay itinapon ito. Sa wakas, dumating din siya sa lugar. Mabilis na tumakbo si Sungyeol sa itaas. Malakas siyang sumigaw ng Osol at malakas na kumatok sa pinto. Nang makita ni Sungyeol ang lalaki, wala siyang sinabi at agad na itinulak ang lalaki papasok sa bahay. Pinabagsak niya ito sa sofa. Nakaupo si Osol sa likod na may hawak na timba. Nakita ni Sungyeol si Osol na ligtas at maayos. Nagtanong pa nga ang lalaki, bakit mo ako sinuntok? Ibinaba ni Sungyeol si Osol pauwi. Sa daan, seryoso ang mukha ni Sungyeol. Hindi siya nagsalita. Nakita ni Osol na dumudugo ang kamay ni Sungyeol, kaya hiniling niya na itigil ang sasakyan at gamutin ito. Kinuha ni Osol ang ointment at sinabi kay Sungyeol, sandali lang, hahawakan ko lang ang kamay mo. Pagkatapos idikit ang band-aid, sinabi pa ni Osol na napakakaiba ng mga kilos nito kamakailan. Hiniling ni Sungyeol kay Osol na ibigay sa kanya ang kanyang kamay. Gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay. Pinunasan ni Osol ang kanyang kamay sa kanyang damit at pagkatapos ay iniabot ito. Dahan-dahang lumapit si Sungyeol sa kamay ni Osol. Sa wakas, nahawakan niya ang buong kamay niya sa kanyang kamay. Inaasahan ni Osol na kung nakumpirma na, dapat na siyang umalis. Marahang hinila siya ni Sungyeol gamit ang isang kamay, at ang isa pa niyang kamay ay pumulupot sa bewang ni Osol. Nagsimula silang maghalikan. Sa wakas, ipinahayag ni Sungyeol ang kanyang pagmamahal kay Osol. Gabi, umuwi si Osol. Nakahiga siya sa kama, inaalala ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nagtataka siya, ngayon ba ay something na kami, o gusto lang ako ni Sungyeol? Maaga pa lang, naghihintay na si tatay at ang kapatid ni Osol sa pintuan ng banyo, nagmamadaling gumamit ng banyo. Ito ang unang beses na naligo si Osol sa umaga. Talagang kamangha-mangha ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ito rin ang unang pagkakataon na sa umaga, bago pumasok sa trabaho, nagpalit siya ng damit sa harap ng salamin at tiningnan ang kanyang buong katawan. Kinabukasan, muling nagsusuot si Sungyeol ng disposable gloves at sinamahan ang sekretarya para suriin ang kalinisan. Naglalakad siya nang hindi sinasadyang makita niya si Osol na nakatayo sa harap niya. Ngayon, si Osol ay sadyang nakasuot ng lace top. Pagkatapos niyang makita ito, medyo nahiya si Sungyeol. Paliko na sana siya para umalis nang tawagin siya ni Osol. Bahagyang umiti si Osol. Masayang-masaya
masaya si Songyol na halos matawa, ngunit pinigilan niya. Napaka-cute ng lalaking ito. Gustong magpadala ni Songyol ng mensahe kay Osol para ipaliwanag ang nangyari kahapon, ngunit hindi niya rin maipaliwanag ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, nagkataong dumaan si Osol na may dalang tumpok ng mga kahon. Hindi sinasadya, muntik na siyang matumba. Buti na lang at may dumaang kasamahang lalaki. Tinulungan niya si Osol. Magkatabi silang dalawa. Naramdaman ni Songyol ang labis na inis. Nang makita niya na inilagay ng kasamahang lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Osol, sadyang sinabi niya na marumi ang kuko nito. Malakas niyang hiniling na linisin nito ang kanyang mga kuko. Agad din siyang malakas na sumigaw kay Osol na kailangan niyang hawakan ng maayos ang mga gamit. Pagkatapos sabihin iyon, muli niyang tiningnan si Osol. Umalis siya na may namumulang mukha at kahihiyan. Nagreklamo ang kasamahan na bastos talaga si Songyol. Ang tono niya ay hindi nag-aalala at hindi rin galit. Ito ba ay isang bagong paraan ng pagpapahirak sa iba? Pagkatapos sabihin iyon, umiti si Osol ng nahihiya at namula rin ang kanyang mga pisngi. Muling naging malapit at nagbiruan ang dalawa. Nakikita ni Songyol ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Namumula ang kanyang mga mata sa galit. Galit niyang kinausap ang kanyang sarili. Dapat pala itinanggal ko na ang lalaking empleyadong iyon. Nang araw na iyon, dinalaw ni Songyol ang kanyang lolo na may sakit. Sa simula, mayroon siyang mabuting intensyon, ngunit mukhang walang pakialam ang kanyang lolo at pinalayas siya. Sinabi ni Songyol na gusto na rin naman niyang umalis dahil mayroon siyang mahalagang pulong sa mga investor. Sino ang mag-aakala na pagtatawanan lang ng kanyang lolo ang kanyang ginagawa na parang laro lang ng bata? Pinayuhan niya si Songyol na bumalik sa kanyang kumpanya para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya at sinabihan pa siyang magmahal at magpakasal tulad ng iba. Sinabi ni Songyol na nakikita niya ang kanyang ina na nagpapalit ng kasintahan araw-araw, kaya ayaw niyang isipin ang tungkol sa pag-ibig. Muling naghiwalay ang lolo at apo na hindi masaya. Sa ospital, muling nakita ni Songyol ang kanyang ina at napansin na nagpalit na naman ito ng kasintahan. Nagtalo muli ang mag-ina. Sinabi ni Songyol na bata pa siya ay palaging nagpapalit ng kasintahan ang kanyang ina. Sa bawat pagkakataon, sinasabi ng kanyang ina na ang taong ito ay maaaring maging ama niya. Ang kanyang ina mismo ang nagturo sa kanya na ang pagiging tapat ang pinakakaraniwan sa mundo. Sa gabi, si Osol at Songyol ay nakaupo sa isang panlabas na restaurant. Walang nagsalita sa kanila. Napilitan si Osol na ikwento kay Songyol ang nangyari ngayong araw na pumunta siya sa isang dinner party kasama ang mga kasamahan niya. Hindi pa rin nagsasalita si Songyol. Patuloy si Osol na sumalakay, nagtatanong tungkol sa nangyari sa pagitan nilang dalawa noong araw na iyon. Umaasa siya na may sasabihin si Songyol, ngunit sinabi ni Songyol na wala siyang ganang pag-usapan iyon ngayon. Tumayo siya at naghanda ng umalis. Sinabi ni Osol, paano mo nagawang alalahanin lang ang iyong masamang kalooban ang hindi nagsasalita ng anuman tungkol sa nangyari noong araw na iyon? Prangkang sinabi ni Songyol na wala siyang intensyon na makipagrelasyon at lalong ayaw niyang magsalita ng walang pakialam na mga salita ngayon. Agad na natigilan si Osol. Ang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng dati at ngayon ay nagpagulo kay Osol. Nakaupo si Osol sa hagdanan sa tabi ng bahay. Minumura si Songyol bilang isang bastos na lalaki na walang dahilan na pinakikilig ang puso ng ibang tao. Nagsusuot pa nga siya ng matataas na takong para mapahanga siya, na nagdulot ng sugat sa kanyang paa. Sa kabilang banda, hindi rin masaya si Songyol. Hindi niya kayang maglinis mag-isa sa bahay. Punong-puno siya ng iniisip. Naisip niya ang mga malupit na salitang sinabi niya kay Osol at labis siyang nagsisisi. Kinabukasan, pareho silang pumasok sa trabaho ng normal. Ngunit nang magkita sila, may kaunting hiya pa rin. Nang makita niya si Osol na umalis muna, nakaramdam din si Songyol ng hindi maganda. Hindi niya inaasahan na hinihintay pala siya ni Osol sa itaas. Nagulat si Songyol. Sinabi ni Osol na takot siya noong araw na iyon kaya't hindi niya ito masabi agad. Sinabi niya na wala rin siyang balak na makipagrelasyon, lalo na sa isang lalaking tulad ng direktor. Ang halik noong araw na iyon ay parang quits lang, ikaw minsan, ako minsan. Sa pagkakataong ito, si Songyol naman ang natigilan sa kanyang kinatatayuan. Sa pulong, mukhang lutang si Songyol. Marahil ay iniisip pa rin niya ang sinabi ni Osol. Lumingon siya at nakita si Osol na nagpapahiwatig sa salamin na parang gusto siyang hamunin. Agad na tumayo si Songyol at sumigaw na ikinatakot ng lahat ng empleyado sa pulong. Hawak ni Osol ang isang timba sa isang kamay at ang kanyang cellphone sa isa pa, nakikipag-usap sa isang kaibigan. Hinihiling niya sa kanyang kaibigan na ipakilala siya sa isang blind date. Sinabi niya na hindi niya gusto ang isang lalaking tulad ng direktor, na hindi nakakaintindi sa iba at laging inuuna ang sarili niyang emosyon. Talagang nakakainis. Hindi niya inaasahan na narinig pala ni Songyol ang lahat ng iyon. Natigilan agad si Osol, na kanina pa daldal ng daldal. Nagkita muli ang dalawa ngayon, sabay silang nag-alok sa isa't isa na mauna. Nang paalis na sana si Osol, sinabi ni Songyol na may gusto siyang sabihin. Humingi siya ng paumanhin kay Osol para sa mga sinabi niya noong araw na iyon. Tinanong din niya si Osol kung talagang naiinis ba ito. Diretsahang umamin si Osol at sinabi pa niyang lalo siyang naiinis sa mga taong ginagawang biro ang katapatan ng iba. Labis na nalungkot si Songyol, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Kaya, lumapit siya sa kanyang sekretarya. Sadyang sinabi niya na may kaibigan siyang may problema sa pag-ibig at kailangan ng tulong ng sekretarya. Sinabi niya sa sekretarya ang ilang bagay tungkol sa relasyon nila ni Osol mula simula hanggang ngayon, mula sa unang pagkamuhi
hanggang sa kasalukuyang pagmamahal at ang kamakailang paghawak ng kamay at halik. Ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob upang ipagpatuloy pa. Sinabi sa kanya ng sekretarya na medyo mahirap intindihin ang kaibigan niyang ito. Pagkatapos halikan, hindi dapat humingi ng paumanhin, kundi dapat umamin ng pagmamahal dahil ang pinakaasam ng hinahalikan ay isang taos pusong pag-amin. Sa ilalim ng gabay ng sekretarya, sa wakas ay luminaw ang isip ni Sungyeol. Nagmaneho siya ng mabilis para hanapin si Osol. Tinawagan niya si Osol, sinabi sa kanya na mayroon siyang gustong sabihin sa kanya at sinabihan siyang manatili sa kanyang kinatatayuan at huwag gumalaw. Sa pagkakataong ito, aamin na ba talaga si Sungyeol ng kanyang pagmamahal? Papunta na sana siya kay Osol nang magsimulang bumuti ang lahat, ngunit inunahan siya ng ibang lalaki. Huli pa rin siya ng isang hakbang. Ang lalaking ito ay ang umuupa kay Osol. Siya ay isang bata at may pag-asang doktor. Si Sungyeol ay nakatayo lamang sa malayo at tinitignan ang babaeng gusto niya na ipinagtatapat ng ibang lalaki. Nakaupo si Sungyeol sa kotse at labis na nadismaya. Lumalabas na ang lalaking ito ay ang doktor na kamakailan lamang nakipag-ugnayan si Sungyeol. Nagkita sila sa isang cave. Diretsahang tinanong ng doktor si Sungyeol kung gusto ba niya si Osol at kung kaya niya itong protektahan. Ayaw sagutin ni Sungyeol ang tanong niya at hindi rin niya inamin ang kanyang damdamin para kay Osol. Gayunpaman, sinabi ng doktor na gusto niya si Osol. Dahil hindi pa sigurado si Sungyeol sa kanyang damdamin, hindi na siya nag-aalala. Ang mga salitang ito ay lalo lamang nagpagalit kay Sungyeol at hindi siya makapagsalita. Bumalik siya sa underground parking lot ng kumpanya. Nakaupo si Sungyeol sa kanyang sasakyan, iniisip pa rin ang sinabi ng doktor. Dumaan si Osol sa sasakyan ni Sungyeol. Akala niya ay walang tao sa loob ng sasakyan. Nang sumandal siya sa bintana ng sasakyan at sumilip sa loob, pareho silang nagulat. Tinanong ni Osol si Sungyeol kung hinanap niya ito kahapon. Umiti si Sungyeol at sinabing wala siyang ganoong kalaya. Hindi siya pumunta. Nang paalis na sana si Osol, muling tinawag siya ni Sungyeol. Wala namang sasabihin si Sungyeol. Nagdahilan lamang siya na madumi ang kanyang damit panlaro ni Osol. Paano tayo magtitiwalaan ng mga customer kung ganyan ang damit mo? Tanong niya. Hiniling niya na magpalit ito ng malinis na damit. Agad namang pumunta si Osol sa locker room at binuksan ang locker para kumuha ng damit. Natuklasan niyang naiwan niya ang kanyang damit panlaro sa bahay. Kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigan, ngunit abala ito sa pakikipag-date sa iba. Tinawagan niya muli ang kanyang kapatid, ngunit abala rin ito sa martial arts training. Sa kawalan ng pag-asa, nag-atubili si Osol na tawagan ang doktor na umuupa ng kwarto sa kanilang bahay. Sa wakas, nakita ng doktor ang uniforme ni Osol sa ilalim ng kama. Nagkita ang dalawa sa pintuan ng kumpanya. Ibinigay ng doktor ang mga damit kay Osol. Sinabi ng doktor kay Osol na kung hindi siya makahanap ng sinumang tutulong, hanapin lamang siya. Pagkatapos magpasalamat ni Osol, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kumpanya. Bago umalis, pinasigla pa siya ng doktor at sinabing magkita sila sa bahay. Nang lumingon si Osol, nabunggo niya ang direktor. Nang makita ni Sungyeol ang dalawa na napakalapit, muli siyang nagselos. Nagsalita siya ng ilang kakaibang salita at galit na umalis. Nang gabing iyon, tinawagan ng sekretarya si Osol. Hiniling kay Osol na tulungan siyang maging sekretarya ni Sungyeol. Isang araw, dumating si Sungyeol sa opisina at nakita si Osol na nakasuot ng pink na damit. Sinundan ni Osol ang direktor. Inire-report ang schedule ng araw sa kanya, ngunit mali ang naisulat niyang pangalan ng hotel. Sinabi ni Sungyeol sa kanya na kung hindi niya kayang gawin ng maayos, wag na lang niya itong gawin. Tumakbo si Osol na nakasuot ng mataas na takong para makahabol sa kanya. Tiningnan ni Sungyeol si Osol sa tabi niya habang sabay silang naglalakad na magkatabi. Ito ang unang pagkakataon at napakasarap ng pakiramdam. Pumasok ang dalawa sa elevator at nagkatinginan. Pareho silang medyo nahiya. Biglang napansin ni Osol na may lamok na lumilipad sa loob ng elevator. May magandang intensyon si Osol na hulihin ang lamok sa likod ni Sungyeol. Gusto niyang paalisin ang lamok. Habang hinuhuli niya ang lamok, lumingon si Sungyeol. Nadulas si Osol at hindi sinasadyang nahulog sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagkataong bumukas ang pinto ng elevator. Labis na nagulat ang mga kasamahan nang makita ang eksenang ito. Nanatili ang dalawa sa parehong posisyon. Kumurap si Osol at muling sumara ang pinto ng elevator. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa dingding ng elevator at nagbukas ng maliit na siwang upang makita ng lalaki ang lamok sa kanyang kamay. Pagkatapos makita iyon, sumigaw si Sungyeol sa takot. Parang nagkaroon ng lindol sa buong elevator. Hawak ni Osol ang isang kahon sa isang kamay at payong sa isa pa, na malapit na sinusundan si Sungyeol. Nang paalis na sana ang dalawa, narinig ni Sungyeol ang tiyan ni Osol na kumulo. Kaya dinala muna ni Sungyeol si Osol para kumain. Sinabi ni Osol na napakatamis ng cake at masarap din ang pagkain. Ngunit nakita ni Sungyeol na dumarami ang tao sa restaurant at naramdaman niyang labis siyang nainis. Kaya, gusto niyang bumalik sa sasakyan para hintayin si Osol. Sa sandaling iyon, tinawagan ng sekretarya si Osol. Ipinapaalam na nagbago ang lugar ng pulong ng kliyente ngayon. Lumalabas na inilipat ito sa airport. Nakikita na maraming tao ang dumadaan. Nakaupo si Sungyeol sa sasakyan at nanginginig ang mga kamay. Hindi nangangahas na buksan ang pinto. Hiniling niya kay Osol na bigyan siya ng panyo at guwantes. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, buong tapang niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at naglakad patungo sa airport lounge. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Osol sa lahat. Nauna siyang naglakad para magbukas ng daan para kay Sungyeol.
Sinusubukang huwag matamaan ng mga dumadaan. Nakita ni Song Gyeol na malapit na ang oras at isang malaking grupo ng mga turista ang lumapit. Mabilis na umatras si Song Gyeol ng ilang hakbang at bumilis ang kanyang paghinga. Hanggang sa kanyang pagkadismaya, umupo siya sa sahig. Nakita ni Oh-sol na mas dumarami ang mga taong dumadaan sa tabi niya. Naalala niya ang pulang payong na dala niya. Mabilis niyang binuksan ang payong at umupo. Lumikha ng isang maliit na ligtas na lugar para kay Song Gyeol at sinabihan siyang huwag mag-alala. Ngayon, walang sinuman ang makakalapit sa kanya. Labis na nabalisa at natakot si Song Gyeol kanina. Sa wakas, ganap niyang pinakawalan ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang ipinatikod ang kanyang ulo sa balikat ni Oh-sol sa malaking bulwagan. Isang maliit na pulang payong ay naging ligtas na kanlungan para sa kaluluwa ni Song Gyeol. Sa sandaling ito, ang malaking lalaking iyon ay talagang kaawa-awa sa paningin ng iba. Maayos na nakipagnegosasyon si Song Gyeol sa kliyente. Nakita ni Oh-sol si Song Gyeol na napakakumpiyansa at dahil alam niyang bumalik na siya sa dati, masaya siyang umiti. Pauwi na ang dalawa. Tahimik na yumuko si Oh-sol at tiningnan ang kanyang mga paa. Dahil sa suot niyang mataas na takong, napagod na ang kanyang mga paa buong araw. Nang makita ito ni Song Gyeol, huminto siya at mabilis na tumakbo. Pagbalik niya, may hawak siyang bagong peres ng sports shoes at sinabihan si Oh-sol na suotin agad ito. Sinabi pa niya, siguradong masakit yan. Masyado akong abala kaya hindi ko napansin. Pagkatapos suotin ni Oh-sol, sinabi niyang napakaganda ng sapatos na ito. Labis na napuno ng init ang kanyang puso. Pagka-uwi ni Oh-sol sa bahay, nakatulog siya dahil sa sobrang pagod kaya't hindi niya narinig ang sinabi ni Song Gyeol. Tiningnan ni Song Gyeol ang natutulog na si Oh-sol at mumiti. Sumandal din siya sa upuan. Tahimik silang natulog ang dalawa. Ilang sandali pagkatapos, nagising si Oh-sol. Lumingon siya at nakita si Song Gyeol na natutulog sa tabi niya. Mumiti rin siya ng masaya. Naisip niya na ang dahilan kung bakit niya itinago sa kanyang ama na nanatili siya sa kumpanyang ito ay marahil dahil gusto niya ang direktor. Nakita niyang malapit ng magising ang direktor, kaya't natakot si Oh-sol at dali-daling nagsabi ng ilang salita. Mabilis siyang lumabas ng kotse. Hindi pa nakapagsalita si Song Gyeol, nawala na si Oh-sol nang walang bakas. Pagka-uwi ni Oh-sol, nakita niya ang kanyang ama na may seryosong mukha na nakatayo sa harap niya. Lumalabas na ang kanyang ama ay. Nang malaman niyang nagtatrabaho si Gil Oh-sol para sa isang kumpanya ng paglilinis, inilaan ng kanyang ama ang kanyang buhay bilang isang janitor at ayaw niyang ipagpatuloy ng kanyang mga anak ang trabahong ito. Kaya pinilit niya si Gil Oh-sol na magbitiw. Si Jang Song Gyeol ay nakaupo sa opisina. Alam niyang hindi pumasok sa trabaho si Gil Oh-sol. Labis siyang nag-aalala. Binalak niyang gumawa ng mensahe para tanungin siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sinabi sa kanya ng sekretarya na marahil ay may sakit si Gil Oh-sol, kaya nagbakasyon siya ng isang araw. Nang marinig niyang may sakit si Gil Oh-sol, galit na tumayo si Jang Song Gyeol. Upang itago ang kanyang pag-aalala sa harap ng sekretarya, masunurin siyang umupo uli. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Jang Song Gyeol ang mga dietary supplement sa harap ng bahay ni Gil Oh-sol. Nang makita ni Gil Oh-sol na papalapit si Jang Song Gyeol, ipinasa niya ang mga bagay sa kamay ni Gil Oh-sol. Nakasulat doon ang isang espesyal na tala na inihanda para kay Gil Oh-sol. Napakaingat talaga ni Jang Song Gyeol. Sinabi niya kay Gil Oh-sol na ang pag-inom nito ay napakabuti para sa kalusugan ng kababaihan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at lumabas ang ama ni Gil Oh-sol. Tiningnan niya si Jang Song Gyeol na may hindi nasisiyahang mukha. Pumasok ang dalawa sa silid at umupo na magkaharap para silang nagpupunta upang makipagkita sa mga biyenan. Sinabi ng ama kay Jang Song Gyeol na ayaw niyang magtrabaho si Gil Oh-sol sa isang kumpanya ng paglilinis. Nang malaman ni Jang Song Gyeol ang dahilan, sinabi niya ang kahulugan ng paglilinis. Naniniwala siya na ang paglilinis ay hindi lamang pag-aalis ng alikabok at basura, kundi maaari ring magbigay ng kaunting pag-asa sa buhay ng ibang tao. Sinabi niya sa ama ang kanyang paggalang sa kanyang koponan at mga empleyado bago siya umalis. Si Jang Song Gyeol ay kusang loob na hinawakan ang kamay ni Gil Oh-sol. Taos puso niyang sinabi kay Gil Oh-sol na napakahalaga niya para sa kanya. Sinabi niya kay Gil Oh-sol na huwag nang umalis at manatili lamang sa kanyang tabi. Kinabukasan, ginising ng ama ni Gil Oh-sol si Gil Oh-sol para magtrabaho. Gumawa pa siya ng egg rolls na paborito ni Gil Oh-sol. Tumawag ang sekretarya kay Jang Song Gyeol para ipaalam na gustong bumalik ni Gil Oh-sol sa trabaho. Masayang-masaya si Jang Song Gyeol kaya hindi niya mapigilan ang sarili. Sinubukan niya ang mga damit sa fitting room. Napaka-cute ng ekspresyon niya. Bumalik si Gil Oh-sol sa kumpanya. Sinalubong siya ng lahat ng may espesyal na pagbati. Nagkaroon pa sila ng maliit na selebrasyon para sa kanya. Nakita ni Jang Song Gyeol na masaya si Gil Oh-sol at napangiti siya nang hindi niya namamalayan. Sinabi niya kay Gil Oh-sol na maligayang pagbabalik. Sa gabi, nagtipon ang mga kasamahan sa isang restaurant na may ihawan. Sadyang nagsuot si Jang Song Gyeol ng malalaking salaming pang-araw at umupo sa kotse, nakatingin kay Gil Oh-sol. Sa pagkakita sa bahay na puno ng alikabok at mga bagay na nagdudulot ng cancer, hindi siya naglakas loob na pumasok. Ngunit nakita niya ang isang lalaking kasamahan na magiliw na nakikipag-ugnayan kay Gil Oh-sol, kaya nagsiselo si Jang Song Gyeol. Nagsuot siya ng protective clothing, face mask, guantes, at salaming pang-araw, at lumitaw sa harap ng mga empleyado. Kinuha pa niya ang maliit na upuan na dala niya at umupo sa tabi ng lahat. Sinabi pa niya na nagre-research siya sa merkado at nagkataong nakita niya sila. Ang mga lalaking nagsiselos ay hindi madaling harapin. Tapos na kumain ang lahat. Sinabi ni Gil Oh-sol na gusto niyang sumakay ng bus pa uwi. Mabilis na sinabi ni Jang Song Gyeol na inimbitahan niya si Gil Oh-sol na sumabay sa kanya dahil paalis na rin naman siya. Ngunit dahil sa iligal na pagparada, hinatak ang kanyang sasakyan. Kinailangan nilang maglakad pa uwi ng
ng magkasama. Kinuha ni Gil Osol ang chocolate na ginawa niya mismo at ibinigay kay Jang Sung-gyeol. Hindi kumakain ng chocolate si Jang Sung-gyeol. Napansin ni Gil Osol na baka hindi niya ito gusto. Nang kukunin na niya ito, kinuha ni Jang Sung-gyeol ang chocolate at sinabi na ang pinakagusto niyang kainin ay chocolate. Nang makauwi na sila, binuksan ni Jang Sung-gyeol ang kahon at tiningnan ang chocolate. Pinatawa siya ni Gil Osol at sinabing mukha itong pangit. Buong lakas loob niyang kinuha ang isang piraso ng chocolate at dahan-dahang inilagay sa kanyang bibig. Masaya siyang umiti. Lumabas na ang chocolate at pag-ibig ay isang perpektong kombinasyon. Gagawin itong matamis at masaya ang pakiramdam ng isang tao. Ilang araw lang ang nakalipas, inanyayahan si Gil Osol na bumalik sa trabaho sa kumpanya ng paglilinis. Ngunit hindi inaasahang kinabukasan, siya ay sinibak at pinilit na magbitiw. Sa araw na iyon, pumunta si Gil Osol at ang kanyang mga kasamahan sa tanggapan ng hustisya upang maglinis. Si Gil Osol ang namamahala sa bahagi ng opisina. Maraming mahahalagang dokumento sa mesa na hindi dapat galawin. Maingat na naglinis si Gil Osol. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking empleyado. Sadyang pinatalsik si Gil Osol at inutusan siyang linisin ang natapong inumin sa elevator entrance. Habang walang tao sa opisina, mabilis niyang dinurog ang hatol na nakalagay sa mesa. Nang bumalik si Gil Osol ayon sa utos ng lalaki, sinira niya ang lahat ng hindi kinakailangang dokumento. Pagkatapos ay nagalit ang supervisor. Nasira ni Gil Osol ang hatol sa mesa. Naniniwala si Jang Sung-gyeol na hindi niya ito ginawa, kaya't matindi siyang nakipagtalo sa kabilang panig. Nagpa siya silang magsampa ng kaso. Alam ni Gil Osol na dahil sa kanya, malaki ang malulugi ng kumpanya ng paglilinis. Labis niyang sinisi ang sarili. Isang malamig na araw, tumakbo siya sa basurahan. Sa tambak ng papel na kasing taas ng burol, hinanap niya ang dokumento tulad ng paghahanap ng karayom sa dayami. Nilapitan siya ni Jang Sung-gyeol at nakita siyang ganoon. Inilahad niya ang kanyang kamay at masakit na sinabihan siyang tumayo. Sa sandaling ito, malinaw na nilang alam ang damdamin ng isa't isa. Ngunit wala silang magawa para hindi mahirapan si Jang Sung-gyeol at para hindi rin malugi ng malaki ang kumpanya. Kusang loob na nagbitiw si Gil Osol, bagaman labag sa kalooban ni Jang Sung-gyeol. Ngunit sa huli ay hindi siya nagtagumpay laban kay Gil Osol. Nagbitiw si Gil Osol at bitbit ang isang kahon ng gamit habang pababa ng hagdan pauwi. Hindi sinasadya, nahulog niya ang lahat ng gamit sa hagdan. Habang tinitingnan ang mga masayang larawan kasama ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang matagal nang pinipigilang emosyon ay tuluyang sumabog. Malakas siyang umiyak at ang mga sama ng loob sa kanyang puso ay bahagyang nabawasan. Nang araw na iyon, bumalik si Jang Sung-gyeol sa kanyang malinis at maayos na bahay gaya ng dati. Ngunit ang nakagulat kay Jang Sung-gyeol ay biglang sumulpot si Gil Osol sa kanyang bahay. Sinabi pa niya na magtatrabaho na siya sa bahay ni Jang Sung-gyeol simula ngayon. Lumabas na ang nakababatang kapatid ni Gil Osol ay nanakit ng dalawang lalaki na bumubuli sa kanilang ama. Maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa karera ng kanyang kapatid sa sports. Tinawagan ng sekretarya si Gil Osol at sinabing matutulungan niya si Gil Osol sa problema ng kanyang kapatid kapalit ng pagtira niya sa bahay ni Jang Sung-gyeol. Dahil ito ay napakalaking tulong sa paggaling ni Jang Sung-gyeol sa kanyang si. Kinuha ni Gil Osol ang spare key na ibinigay ng sekretarya at hinila ang kanyang maleta sa bahay ni Jang Sung-gyeol. Nakaupo siya sa sofa, naiinip na pinapanood ang robot vacuum na nagtatrabaho. Nang marinig niya ang doorbell, sobrang kinabahan siya na hindi niya alam kung upo o tatayo. Nananatili na lamang siyang nakaupo sa sofa at nagkukunwaring walang pakialam. Binuksan ni Jang Sung-gyeol ang pinto at pumasok. Napansin niyang may kakaiba sa bahay. Hanggang sa makita niya si Gil Osol sa loob ng bahay. Hindi agad nakabawi si Jang Sung-gyeol. Tiningnan niya ang biglaang paglitaw ni Gil Osol at ang maleta at patuloy siyang nagtanong. Puwersado na lang sinabi ni Gil Osol kay Jang Sung-gyeol na siya na ngayon ang tagapag-alaga sa kanyang bahay. Ipapaliwanag niya ng detalyado sa kanya mamaya. Pagkatapos, sinabi niyang aakyat siya para ayusin ang kanyang mga bagahe. Hindi pa rin maintindihan ni Jang Sung-gyeol kung bakit ginagawa ito ni Gil Osol. Pinayuhan niya si Gil Osol na umuwi na. Habang nag-aaway ang dalawa, dumating ang ina ni Jang Sung-gyeol at ang sekretarya. Dala-dala ang damit para kay Jang Sung-gyeol. Nang makita nila si Gil Osol sa bahay ni Jang Sung-gyeol, nagsimula na naman silang mag-away. Napilitan si Jang Sung-gyeol na pauwiin si Gil Osol at ang kanyang ina. Ngunit natatakot ang ina ni Jang Sung-gyeol na baka may masamang gawin si Gil Osol kay Jang Sung-gyeol dito. Nang makita niyang hindi sila gumagalaw, napilitan si Jang Sung-gyeol na umalis ng mag-isa. Naglakbay siya patungo sa isang 8-star hotel, gustong manatili doon ng isang gabi. Ngunit pagdating niya roon, hindi gusto ni Jang Sung-gyeol ang mga tasa sa hotel, ang likod ng bedsheet, mga tuwalya, at ang mga gripo na hindi sapat ang linis. Tinawagan niya ang reception ng hotel. Ang babae sa reception ay nabaliw rin sa kanya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang customer na ito, na mas masahol pa sa torture. Astig talaga si Jang Sung-gyeol. Tinawag niya ang kanyang cleaning team sa hotel. Pumasok ang 3 empleyado at nagsimulang maglinis. Hindi inaasahan, dumating ang security guard ng hotel sa kwarto ni Jang Sung-gyeol at pinalayas siya sa hotel. Naging walang tirahan si Jang Sung-gyeol. Napilitan siyang bumalik sa kanyang kumpanya, nakahiga sa sofa at tinatakpan ng jacket. Habang nag-aalangan siya kung uwi ba o hindi, naisip niya ang tungkol sa pakikipamuhay kay Gil Osol.
Hindi mapigilan ni Jang Sung-gyeol na mamula ang mukha. Humagikik siya habang iniisip iyon. Sa sandaling iyon, dali-daling tumakbo si Gil Osol at pinilit si Jang Sung-gyeol na umuwi kaagad. Hating gabi na, tinawagan pa rin ng ina ni Jang Sung-gyeol si Jang Sung-gyeol para kumustahin. Malambot ang puso ni Jang Sung-gyeol at masunurin siyang sumama kay Gil Osol pauwi. Nang makita ng ina na ligtas nang nakabalik si Jang Sung-gyeol at alam niyang hindi siya gusto ni Jang Sung-gyeol sa kanyang bahay, akmang tatayo na siya para umuwi. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Jang Sung-gyeol sa kanyang ina na gabi na, kaya manatili na lang siya ng isang gabi. Nang marinig ng ina na pinaiwan siya ng kanyang anak, tuwang-tuwa siya tulad ng isang bata. Sa gabi, hindi makatulog si Jang Sung-gyeol. Tumayo siya at lumabas. Nakita niyang nakahiga si Gil Osol sa sofa at nakatulog, ngunit nakatanggal ang kumot. Nilapitan siya ni Jang Sung-gyeol at gustong takpan siya ng kumot. Sa sandaling iyon, lumabas ang ina ni Jang Sung-gyeol mula sa bahay. Takot na takot si Jang Sung-gyeol, kaya't mabilis siyang dumapa kay Gil Osol. Nagising si Gil Osol at sinabi ni Jang Sung-gyeol na huwag siyang mag-ingay. Napakalapit nila sa isa't isa, marahil ay naririnig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Kumuha ang ina ng bote ng tubig mula sa refrigerator. Nag-selfie pa at nag-post online, ipinagyayabang na nasa bahay siya ng kanyang anak. Nang bumalik ang ina, sinilip pa niya si Gil Osol na nakahiga sa sofa. Hindi inaasahan, tumakbo si Jang Sung-gyeol sa tabi ng sofa. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis siyang humiga sa tabi ng sofa. Nakakahiya talaga sa hating gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Jang Sung-gyeol sa kanyang silid at dinala ang kanyang kumot kay Gil Osol. Sinabi pa niya na naiinitan siya at sinabihan si Gil Osol na takpan o itapon ito kung gusto niya. Napakaingat talaga ni Jang Sung-gyeol. Sa umaga, habang nag-aayos si Jang Sung-gyeol at naghahanda para sa trabaho, mabilis na dinalhan siya ni Gil Osol ng paboritong nutritional drink ni Jang Sung-gyeol. Sinabi rin niya kay Jang Sung-gyeol na sabihin sa kanya kung ano ang gusto niyang kainin at lulutuin niya ito para kay Jang Sung-gyeol ngayong gabi. Nakita ni Gil Osol na paalis na si Jang Sung-gyeol, kaya't mabilis siyang lumabas para kunin ang sapatos ni Jang Sung-gyeol. Sinabi ni Jang Sung-gyeol kay Gil Osol na hindi na niya kailangang gawin iyon sa hinaharap. Maingat din siyang sumulat ng mga tagubilin sa paggamit ng mga dekoryenteng kagamitan at inilagay ang mga ito sa mesa. Sinabi niya kay Gil Osol na baka gabihin siya at nag-aalala na baka hintayin siya ni Gil Osol. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagsimulang mamula ulit siya. Sinabi niya na magkita sila sa gabi at nahihiyang umalis. Nang marinig ni Gil Osol na sinabi niyang magkita sila sa gabi, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ang dalawang pisngi ay nagsimula ring mamula. Ang dalawang taong ito ay talagang match made in heaven. Si Gil Osol ay nakaupo sa sofa at nagsusulat sa kanyang diary. Ang maliit na mesa sa tabi ng sofa ay puno ng mga merienda at inumin. Sa gabi, nang umuwi si Jang Sung-gyeol, binalak niyang i-type ang password para buksan ang pinto. Ngunit naisip niya na nasa bahay si Gil Osol, kaya't huminga siya ng malalim at nag-doorbell. Hindi inaasahan ni Gil Osol na maaga siyang uwi. Nakita ni Jang Sung-gyeol ang bahay na napakagulo na halos hindi niya ito nakilala. Nagtanong pa siya kung may nangyaring giyera sa sala. Sumilip si Gil Osol sa sala, gustong hanapin ang kanyang diary. Hinanap niya ito sa lahat ng dako, ngunit hindi pa rin niya makita. Ngunit nakita niya si Jang Sung-gyeol sa kusina na nililinis ang kalat na ginawa ni Gil Osol. Nagsasalita pa siya sa sarili, hindi niya alam kung kumuha ba siya ng tagapag-alaga o naging tagapag-alaga na siya. Sa araw na iyon, umuwi si Jang Sung-gyeol na may hawak na paper bag, sinabi niyang gusto niya itong ibigay kay Gil Osol. Lumabas na nakita ni Jang Sung-gyeol si Gil Osol na nakasuot ng malaking tsinelas, natatakot na baka hindi ito komportable para sa kanya, kaya't espesyal na binilhan niya ito ng isang pares ng cute na tsinelas na plush bunny. Sa banyo, naghanda din siya ng isang pares ng pink na tsinelas para kay Gil Osol. Para hindi madulas, idinikit niya ang anti-slip sticker sa sahig. Naghanda rin siya ng bagong toothbrush. Sumilip si Gil Osol sa salamin at nakita ang isang set ng skincare products sa likod. Inihanda rin ito ni Jang Sung-gyeol para sa kanya. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ipinapakita ni Jang Sung-gyeol ang kanyang pagiging maingat. Ang ordinaryong lalaki ay hindi talaga makapapantay sa kanya. Habang naghuhuga si Gil Osol, nakita ni Jang Sung-gyeol ang diary na matagal na niyang hinahanap sa sofa. Binuksan niya ang diary ni Gil Osol at tiningnan. Ito ay makulay at cute. Ang nilalaman ay nakasulat din sa likod. Nabasa niya ang isinulat ni Gil Osol na gusto niya si Jang Sung-gyeol. Nang makita niyang lumabas si Gil Osol, mabilis niyang isiniksik ang notebook sa pagitan ng sofa. Hindi sinasadya, napatingin si Gil Osol sa sofa. Sa wakas, nakita rin niya ang kanyang cute na maliit na notebook. Nang pumasok si Jang Sung-gyeol para maligo, hindi sinasadya siyang napaso ng mainit na tubig mula sa gripo. Nalipat ang init sa salamin. Napansin ni Jang Sung-gyeol na may maliit na pusong nakaguhit sa salamin. Muli siyang humiti ng hangal. Nang araw na iyon, maingat na inihanda ni Jang Sung-gyeol ang mga bulaklak at regalo. Plano niyang ipagtapat ang kanyang pag-ibig kay Gil Osol. Kinabahan siyang huminga ng malalim ng ilang beses. Sa wakas, nakauwi na rin siya. Lihim niyang itinago ang mga bulaklak at regalo sa likod niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Napansin ni Gil Osol ang baukwet sa likod niya. Sinabi niya kay Jang Sung-gyeol na may gusto rin siyang sabihin. Tinanong niya si Jang Sung-gyeol kung bakit nasa bahay niya ang kanyang pulang tasa at tinanong din kung gusto niya siya. Hindi pa nakapagsasalita si Jang Sung-gyeol, agad nang diretsahang sinabi ni Gil Osol na wala siyang intensyon na mahalin si Jang Sung-gyeol. Natigilan si Jang Sung-gyeol nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, may nangyari na naman. Kinabukasan, nang umalis si Jang Sung-gyeol,
Itinulak niya si Gil Osol papasok sa pintuan ng aparador. Buong kumpiyansa niyang sinabi kay Gil Osol na siguradong mapapaibig niya si Gil Osol. Sigurado siyang magagawa niya iyon. Hindi inaasahang mayroon ding ganitong pagkalalaki si Jang Sung-gyeol. Marahil sa sandaling ito, malakas ang pagtibok ng maliit na puso ni Gil Osol. Lumabas na ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Gil Osol si Jang Sung-gyeol ay dahil sa lolo ni Jang Sung-gyeol. Gusto ng lolo na gamitin si Gil Osol para pagalingin ang sihi ni Jang Sung-gyeol, ngunit hindi dapat mahalin ni Gil Osol si Jang Sung-gyeol. Kahit na ipahayag ni Jang Sung-gyeol ang kanyang nararamdaman kay Gil Osol ng una, hindi siya lubos na dapat tanggapin. Sa ganitong paraan lamang matitiyak ng lolo na normal na makapag-aaral sa kolehiyo ang kapatid ni Gil Osol at matitiyak din niya ang karera ng kanyang nakababatang kapatid bilang isang atleta sa hinaharap. Bilang isang ate, napilitang sumang-ayon si Gil Osol na gawin ito. Ang resulta ay dinurog ang puso ni Jang Sung-gyeol. Ngunit ang nakakagulat ay hindi pa rin nawala ng pag-asa si Jang Sung-gyeol. Sa halip, pagkatapos ng bawat pagkatalo, lalo siyang naging matapang. Maaga pa lang, bitbit niya ang cute na fluffy slippers ni Gil Osol, nakaupo sa sofa at nagbabasa ng libro ng marahan. Nagulat si Gil Osol, lumabas na bumili din siya ng isang pares ng pangbahay na tsinelas. Itinulak din niya si Gil Osol na umupo sa sofa, sinabing maghahanda siya ng almusal para sabay silang kumain. Nagsuot siya ng disposable gloves, kinuha ang kutsilyo, at nagsimulang gamitin ito ng marahas. Dinurog niya ang bawang, tinadtad ang sibuyas, tinadtad ang sili at nagluto ng noodles. Abalang nagluluto sa kusina, matapos ang ingay ng pinggan, sa wakas ay natapos din ang pagkain. Nagkunwari pa si Jang Sung-gyeol na matagal na siyang hindi nagluluto at pinakain si Gil Osol. Nagkunwari rin si Gil Osol na masarap ito. Habang kumakain siya ng ibang pagkain, hindi sinasadyang nasamid siya. Mabilis na binigyan siya ni Jang Sung-gyeol ng tubig para mainom. Nakita niya ang pagkain sa bibig ni Gil Osol at gusto siyang punasan ni Jang Sung-gyeol ng tissue. Nag-atubili siya ng ilang sandali at pagkatapos ay direkta niyang ginamit ang kanyang kamay upang punasan ang paligid ng bibig ni Gil Osol. Natakot si Gil Osol kaya't napahinto siya. Nakita niyang nakatayo si Gil Osol sa kanyang mga daliri, ngunit hindi pa rin niya maabot ang plato sa kabinet. Lumapit si Jang Sung-gyeol at madaling nakuha ang plato. Sinabi niya kay Gil Osol mula sa malapit na distansya na sa hinaharap, maaari niya siyang tawagin anumang oras para sa mga ganitong bagay. Kapag naglilinis, kailangan din niyang magtrabaho kasama si Gil Osol. Kapag nagpupunas ng salamin, gumuguhit pa siya ng mga rosas na puso. Kung hindi sapat ang isa, gaguhit pa siya ng ilan. Nagulat si Gil Osol, sinampal ang kanyang sarili para lang magising. Nang araw na iyon, may gustong itanong ang ina ni Jang Sung-gyeol kay Gil Osol. Gusto ng ina ni Jang Sung-gyeol ang host na nakilala ni Jang Sung-gyeol sa blind date. Gusto niyang dumalo si Jang Sung-gyeol sa isang event na inorganisa ng pamilya ng babae. Umaasa siyang magugustuhan ni Jang Sung-gyeol ang babae at makakapagpatuloy pa sa susunod na hakbang. Bagaman labag sa kalooban ni Gil Osol nang marinig niya iyon, napilitan siyang magkunwaring ngumiti at sumang-ayon. Sa gabi, dinala ni Gil Osol ang imbitasyon sa kwarto ni Jang Sung-gyeol. Nang tingnan ito ni Jang Sung-gyeol, nalungkot siya. Tinanong niya si Gil Osol kung sakaling pupunta siya doon at makikipag-date sa babae. At sabay silang kumain ng hapunan. Okay ka lang ba? Sino ang mag-aakala na si Gil Osol ay diretsong sasabihin na wala siyang intensyon na mahalin si Jang Sung-gyeol? Matapos marinig ang pangusap na ito, labis na nadismaya si Jang Sung-gyeol. Kinabukasan, lumabas si Jang Sung-gyeol at sinabi kay Gil Osol na dadalo siya sa event ng babae at gagabihin siya sa pag-uwi. Nagkunwari si Gil Osol na kalmado at pinayuhan siyang mag-ingat sa daan. Nang makita niyang umaalis si Jang Sung-gyeol, malungkot din yumuko si Gil Osol. Nakahiga siya sa sofa at nagsimulang mag-isip-isip. Hindi mapakali ang kanyang puso. Natatakot siya na baka makipag-date nga si Jang Sung-gyeol sa babae. Matapos makipagkita si Jang Sung-gyeol sa kabilang babae, nilinaw niya ang kanyang iniisip. Sinabi niya sa babae na hindi niya ito gusto, hindi dahil sa hindi siya sapat na mabuti, kundi dahil may gusto na siyang iba. At nitong nakaraang araw ay nahihirapan siya dahil sa kanyang unilateral na pag-ibig. Sino ang mag-aakala na ang eksena ng pag-uusap ng dalawa ay nakuhanan ng paparazzi at naipost sa internet? Mayroon ding balita na nagsasabing nagde-date ang dalawa sa kumpanya. Patuloy na tinawagan ni Jang Sung-gyeol ang mga mamamahayag, hinihiling na itama ang balita. Hindi inaasahang agad na pinatay ng kabilang panig ang telepono. Ngayon ay nasa problema na si Jang Sung-gyeol. Sa gabi, sinabi ni Jang Sung-gyeol kay Gil Osol na huwag siyang magkamali. Malinaw na tinanggihan niya ang kabilang babae at hiniling din niya sa pahayagan na itama ang impormasyong ito. Si Gil Osol ang gusto niya. Gustuhin man o hindi ni Gil Osol, kailangan niyang diretsahang sabihin ang kanyang iniisip. Kinabukasan, umuwi si Gil Osol matapos makipaghapunan sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Jang Sung-gyeol kay Gil Osol na matagal na siyang hindi nakikita ang mga ito, kaya dapat ay mas lumabas siya at magsaya. Ayos lang kung gabihin siya. Ngunit sinabi ni Gil Osol na medyo nag-aalala siya. Sinabi ni Jang Sung-gyeol, nag-aalala ka ba para sa akin? Hindi may paliwanag ng malinaw ni Gil Osol ang sarili dahil malinaw na nag-aalala siya kay Jang Sung-gyeol. Itinuro ni Jang Sung-gyeol ang kanyang hintuturo sa kanyang sarili. Nahihiya siyang namula-muli, isang pangusap lang ang nagpasaya sa kanya ng labis. Binuksan ni Jang Sung-gyeol ang refrigerator, gustong uminom ng kung ano. Sino ang mag-aakala na kukunin niya ang maling bote? Nagkamali siya ng kuha ng bote ng gamot na alak na ibinigay ng mga kaibigan kay Gil Osol. Hindi siya tumingin at agad na ininom ito. Nakita ni Gil Osol na nagkamali siya ng ininom kaya't mabilis niya itong pinigilan. Sino ang mag-aakala na lasing na si Jang Sung-gyeol? Namula ang buong ulo niya. Napilitan si Gil Osol na tulungan si Jang Sung-gyeol sa kama. Humiga silang dalawa magkaharap. Tiningnan ni Gil Osol si Jang Sung-gyeol at nakaramdam ng matinding
matinding pagmamalasakit sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok at pisngi ni Jang Sung-gyeol, humihingi ng paumanhin sa kanya. Nagkunwari siyang hindi niya naiintindihan ang iniisip ni Jang Sung-gyeol. Sino ang mag-aakala na sa sumunod na segundo, idinilat ni Jang Sung-gyeol ang kanyang mga mata. Nagulat si Gil Osol at gusto lamang tumakas. Mahigpit na hinawakan ni Jang Sung-gyeol ang kanyang kamay. Dahan-dahang lumapit si Jang Sung-gyeol kay Gil Osol. Nang akma na siyang hahalikan si Gil Osol, mabilis na bumangon si Gil Osol. Dali-dali siyang lumabas ng silid na parang hangin. Kinabukasan, umupo ang dalawa sa hapagkainan. Nagtapat si Jang Sung-gyeol kay Gil Osol, ngunit patuloy na nag-aalangan si Gil Osol at paulit-ulit na tumatanggi. Hindi siya naglakas loob na aminin ang kanyang damdamin kay Jang Sung-gyeol. Muling nagsalita si Jang Sung-gyeol kay Gil Osol. Ang mga salitang sinabi mismo ni Gil Osol kagabi. Nagpatuloy si Gil Osol sa pagsisinungaling, sinasabing labis na lang ang nainom ni Jang Sung-gyeol. Biglang tumayo si Jang Sung-gyeol. Kinuha niya ang kamay ni Gil Osol at idinikit sa kanyang mukha. Kagabi, hinawakan mo ang aking mukha ng ganito. Malinaw na naaalala ko, sabi niya. Patuloy pa ring tumanggi si Gil Osol. Habang nagpapanik na tumakas, hindi sinasadya siyang natiso. Nang malapit na siyang mahulog, hinila ni Jang Sung-gyeol si Gil Osol sa kanyang mga bisig. Tinanong ni Jang Sung-gyeol kung bakit patuloy siyang iniiwasan. Tanging masabi lang ni Gil Osol na masyado siyang naging mapusok kagabi at humingi siya ng paumanhin. Mayroon siyang isang pasakit na hindi niya kayang sabihin, kaya't nagpatuloy lang siya sa pagtanggi sa pagmamahal ni Jang Sung-gyeol. Ngayong gabi, sabay na umuwi si Jang Sung-gyeol at Gil Osol. Nakita nila ang ina ni Jang Sung-gyeol sa bahay. Lumabas na dumating ang ina para kumbinsihin si Jang Sung-gyeol na pumunta sa isang blind date. Maganda ang intensyon ng ina ni Jang Sung-gyeol upang humanap ng mayayamang babae para sa kanya. Sinabihan ni Jang Sung-gyeol ang kanyang ina na huwag nang gawin iyon. Sinabi niyang mayroon na siyang gusto. Hinila niya si Gil Osol at sinabi sa kanyang ina na si Gil Osol ang babaeng gusto niya. Sa pagkakataong ito, ang ina ni Jang Sung-gyeol ang nahimatay. Hindi niya akalain na magkakagusto ang kanyang anak kay Gil Osol. Nang araw na iyon, umuwi si Jang Sung-gyeol at pagdating pa lang niya sa bahay, nakarinig siya ng maraming ingay sa loob. Nang buksan niya ang pinto, nabigla siya sa lahat ng nasa loob. Maraming lalaki at babae na nakamaskara ang sumasayaw sa silid. Ang musika ay pinatugtog ng napakalakas at malakas ang kanilang hiyawan. Ang silid ay halos naging nightclub. Binasag ni Jang Sung-gyeol ang baso ng alak na inabot sa kanya ng isang babae. Isang grupo ng mga tao ang tumakbo at itinulak si Jang Sung-gyeol sa gitna ng karamihan. Ang lahat ay tumatawa at nagkakagulo sa paligid niya. Muling sumumpong ang karamdaman ni Jang Sung-gyeol. Sobra siyang na-stress at nahirapang huminga. Hawak ang dibdib, tumakbo siya sa kanyang silid at agad tinawagan si Gil Osol. Ngunit hindi sumasagot si Gil Osol. Basang-basa ng pawis si Jang Sung-gyeol at napagod siya at nakahiga sa sahig. Sa wakas, sinagot ni Gil Osol ang tawag, ngunit hindi makapagsalita si Jang Sung-gyeol. Naramdaman ni Gil Osol na may nangyaring masama, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay, patungo sa bahay ni Jang Sung-gyeol. Pagdating niya, nagulat din siya sa eksena sa loob ng bahay. Malakas siyang sumigaw na lumabas sila, ngunit napakalakas ng musika, kaya hindi niya marinig. Kailangan niyang bunutin ang plug. Malakas siyang sumigaw na lumabas silang lahat. Nakita niya si Jang Sung-gyeol na nakahandusay sa sahig. Ramdam ni Gil Osol ang matinding pagkakasala at pagkabalisa. Maingat niyang pinunasan ang pawis sa noo ni Jang Sung-gyeol, hinawakan ang kamay niya at humingi ng tawad dahil nahuli siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman ni Gil Osol kung gaano niya kamahal ang lalaking nasa harapan niya. Hindi siya umalis sa tabi ng kama ni Jang Sung-gyeol buong magdamag. Kinaumagahan, pagkagising ni Jang Sung-gyeol, agad siyang tumayo at hinanap si Gil Osol sa buong bahay. Narinig ni Gil Osol ang ingay at lumapit kay Jang Sung-gyeol. Niyakap niya si Gil Osol at sinabi sa kanya na labis siyang nag-alala para rito. Natatakot na baka may nangyaring masama. Sinabi niya kay Gil Osol na mula ngayon, hindi siya dapat umalis sa tabi niya kahit isang hakbang lang. Kailangan niyang manatili sa tabi niya 24 paghahatid ito. Sa huli, hindi na tumanggi si Gil Osol. Ipinangako niya kay Jang Sung-gyeol na mananatili siya sa tabi niya 24 oras sa isang araw. Naiyak sa sobrang tuwa si Jang Sung-gyeol. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Gil Osol at sa wakas ay masaya silang naghalikan. Hindi na sila nagtatago o naglulukohan, sa halip tapat na sila sa kanilang nararamdaman. Ang pakiramdam ng kumikislap na puso ay napakasarap. Naliligo si Jang Sung-gyeol sa banyo at nakaupo si Gil Osol sa labas ng pinto, naghihintay sa kanya. Sino ba kasi ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang mangako na manatili sa tabi niya 24 oras sa isang araw? Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng 2 oras na paliligo, hindi pa rin lumalabas si Jang Sung-gyeol? Sobra nang naiinip si Gil Osol, kaya nilalaro niya ang 2 sinelas na kuneho. Nang marinig niyang tapos na ang washing machine, tumakbo si Gil Osol. Hindi pa tuyo ang buhok ni Jang Sung-gyeol, ngunit binuksan na niya ang pinto para hanapin si Gil Osol. Sinabi niya kay Gil Osol na bantayan ang pinto at huwag umalis. Pagkasara niya ng pinto, binuksan niya ulit para tingnan kung nandoon pa si Gil Osol. Ang cute ng clingy na lalaki na ito. Naghanda si Gil Osol ng lugaw para kay Jang Sung-gyeol. Sino ang mag-aakala na magsisimulang magloko si Jang Sung-gyeol? Sinabi niya na masama ang pakiramdam niya at wala siyang lakas para hawakan ang kutsara. Kumuha si Gil Osol ng isang kutsarang lugaw. Hinipan ito para lumamig at isinubo kay Jang Sung-gyeol. Sino ang mag-aakala na sinadya ni Jang Sung-gyeol na sabihing mainit ito? Nag-alala si Gil Osol at lumapit para tanungin siya. Siningin ni Jang Sung-gyeol ang pagkakataon para hilahin si Gil Osol sa kanyang yakap. Sinasabi sa kanya na huwag umalis kahit saan. Nagtinginan silang dalawa ng matamis. Nang akmang hahalikan niya ito, dumating ang robot vacuum cleaner. Paulit-ulit nitong hinahawakan ang sinelas na kuneho ni Jang Sung-gyeol. Tinanong pa ni Jang Sung-gyeol kung maaari itong magbigay ng kaunting espasyo. Nakakatawa, sa araw na iyon, gustong bisitahin ni Gil Osol ang kanyang
ina sa punerarya. Nagreklamo si Jang Sung-gyeol kung bakit hindi niya sinabi sa kanya. Kung alam lang niya, mas maayos sana ang kanyang pananamit. Habang nagmamaneho, muntik na siyang makabangga ng isang bata na biglang lumitaw sa gitna ng daan. Sa kabutihang palad, ayos lang ang bata, medyo natakot lang. Ngunit ang nakakatakot ay hindi na kayang magmaneho ni Jang Sung-gyeol. Kailangan niyang sumakay ng taxi. Siya ay isang taong may matinding obsesyon sa kalinisan at hindi pa nakasakay ng taxi kailanman. Una, hiniling niya sa driver na buksan ang bintana sa likuran. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang disinfectant spray at malakas na inispray sa loob ng sasakyan. Sa wakas, sumakay siya sa sasakyan at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Gil Osol. Bahagyang umuga ang sasakyan at aksidenteng nahawakan ni Jang Sung-gyeol ang likod ng upuan sa harapan. Tinanong pa niya ang driver kung dinidisinfect niya iyon araw-araw. Galit na sinabi ng driver na paminsan-minsan lang at punasan lang ng basahan. Narinig ni Jang Sung-gyeol ang ipunasan lang ng basahan. Sumigaw siya at napasubsob sa bisig ni Gil Osol. Ang resulta ay pinalaya silang dalawa sa taxi. Ang susunod na mahirap na gawain ay sumakay ng bus. Ito ang unang pagkakataon ni Jang Sung-gyeol na sumakay ng bus. Wala siyang barya kaya naghulog siya ng malaking banknote. Ang coin machine ay patuloy na nagbuga ng barya. Bilang isang taong may obsesyon sa kalinisan, tumanggi siyang kumapit sa hawakan. Sa bus, palagi niyang ipinapatong ang kamay niya sa balikat ni Gil Osol. Maraming bakanting upuan sa harap, ngunit matigas ang ulo niya at hindi umupo. Matapos huminto ang bus, isang grupo ng mga babaeng naglalakbay ang sumakay. Pinuri ng mga babae si Jang Sung-gyeol na gwapo. Pareho silang humiling sa driver na buksan ang pinto ng bus at mabilis na tumakas mula sa magulong sitwasyong ito. Namahagi si Gil Osol ng mga flyers sa mga dumadaan, umaasang makahanap ng mga saksi. Nang makipag-away ang kanyang kapatid na lalaki, si Gil Odol, para ibalik ang dangal ng kanyang kapatid. Ngunit sa mga kalsada kung saan dumarating at umaalis ang mga tao, sino ang nagmamalasakit sa problema ng ibang tao? Pagkatapos ay dumating si Jang Sung-gyeol. Dinampot niya ang mga flyers sa lupa at nagreklamo na tuwing nahihirapan si Gil Osol, hindi niya ito sinasabi sa kanya at hindi siya humihingi ng tulong sa kanya. Ang mga empleyado ng kumpanya ay tumakbo rin mula sa likuran. Marami silang hawak na rosas sa kanilang mga kamay. Inutusan ni Jang Sung-gyeol ang mga lalaking empleyado na kumilos. Habang namimigay ng mga flyers sa mga dumadaan, ang bawat isa ay makakatanggap ng isang rosas. Ipinaliwanag nila ang kanilang kahilingan sa mga dumadaan. Sinabi ni Jang Sung-gyeol na ito ang ideyang ginamit niya nang magsimula siya ng negosyo at napakabisa nito, Gil Osol. Nang makita ni Gil Osol si Jang Sung-gyeol at ang kanyang mga kasamahan na nagsisikap para sa kapatid niya, labis siyang naanti. Naipamigay na ang lahat ng flyer, ngunit wala pa rin silang nakitang saksi. Isang lalaking kasamahan ang nagsabi kay Gil Osol na basta para sa kanya, kaya nilang sungkitin ang mga bituin sa langit para sa kanya. Pagkatapos magsalita, mahigpit pa niyang yakap si Gil Osol at sinabing, mahal kita. Laban lang. Nang makita ni Jang Sung-gyeol ang eksenang ito, nagselos siya. Hindi na niya talaga matiis. Hinawakan niya ang buhok ng lalaking empleyado at sinimulang sigawan ito. Hindi alam ng lalaking empleyado kung bakit, kaya lubos siyang nalilito. Nagsiselos ang lalaking may obsesyon sa kalinisan. Nakita ni Gil Osol na umalis na ang lahat, kaya sinabi niya kay Jang Sung-gyeol na dapat na rin silang umalis. Sinabi ni Jang Sung-gyeol kay Gil Osol na manatili pa siya sandali. Ngayon, hindi niya alam kung gaano na siya kadalas nag-isip kay Gil Osol. Tinawag siya ni Gil Osol na lumapit pa ng kaunti, tiningnan siya ng malumanay at kusa siyang niyakap. Nagulat si Jang Sung-gyeol at sinabing, makikita tayo ng ibang tao. Tumingala si Gil Osol at sinabi sa kanya na nami-miss din niya siya. Kapag magkasama silang ganito, mas gumaganda ang lahat. Inilabas ni Jang Sung-gyeol ang kanyang mga kamay mula sa bulsa at niyakap si Gil Osol. Sinasabi sa kanya na tiyak na malulutas ang problema ng kanyang kapatid at huwag siyang mag-alala. Ang dalawa ay nagyakapan sa ilalim ng paglubog ng araw, napakatamis. Habang inihahatid ni Jang Sung-gyeol si Gil Osol pauwi, tinawagan ng kanyang mga kaibigan si Gil Osol. Maaaring malutas ang problema ng kanyang kapatid na lalaki. Masayang hinila ni Gil Osol si Jang Sung-gyeol at sabay silang tumakbo pauwi. Dahil may ebidensya ng video noon, hindi na pinarusahan ang kapatid ni Gil Osol. Sa puntong ito, nakita ng tatay ni Gil Osol na kasama niya si Jang Sung-gyeol. Sinabi ni Jang Sung-gyeol at Gil Osol sa kanyang tatay ang kanilang relasyon. Tuwang-tuwa si Jang Sung-gyeol na sinabi, mangyaring ipagkatiwala niyo po ang inyong anak na babae sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, naramdaman niya na may mali. Agad siyang sinampal sa sarili at sinabing, mangyaring pahintulutan niyo po akong ligawan ang inyong anak na babae. Direkta siyang inanyayahan ng tatay na kumain muna bago umalis. Sa pagkakita sa lahat na kumukuha ng pagkain mula sa malaking plato, hindi makakain si Jang Sung-gyeol dahil sa kanyang obsesyon sa kalinisan. Nakakatawa ang kanyang naiinis na ekspresyon. Sumipsip sa kanyang daliri ang tiyuhin at tinanong si Jang Sung-gyeol, marunong ka bang uminom? Pinuno niya ng alak ang basong pinag-inuman niya at inabot kay Jang Sung-gyeol. May mansa pa ito ng mantika, hindi ito mahawakan ni Jang Sung-gyeol. Nanginginig siyang nagsimulang hawakan ang baso. Kailangang magdahilan ni Gil Osol na kailangan pang magmaneho ni Jang Sung-gyeol. Doon lang tumigil ang tiyuhin. Buong galak na ginamit ng tiyuhin ang kanyang kanang kamay para kumuha ng malaking hita ng manok at ibigay kay Jang Sung-gyeol para kainin. Nanginginig si Jang Sung-gyeol at hindi nangahas tanggapin ito. Kinailangan ni Gil Osol na sabihin na allergic si Jang Sung-gyeol sa manok. Ang bangungot ay parang torture. Nang ihatid ni Gil Osol si Jang Sung-gyeol palabas, bago umalis si Jang Sung-gyeol, inanyayahan niya si Gil Osol na kumain ng ramen sa kanyang bahay. Nahihiyang sinabi ni Gil Osol na sa susunod na lang dahil naghihintay ang kanyang pamilya.
Pinauwi niya si Jang Sung-gyeol at tinawag pa siyang opa. Nang marinig ni Jang Sung-gyeol na tinawag siya ni Gil O-sol na opa, tuwang-tuwa siyang nagtanong muli. Hinawakan niya ang kamay ni Gil O-sol at ayaw niyang umalis. Habang naglalakad, lumingon siya at sinabing, "Opa, aalis na. Tandaan mong panaginipin si opa, ha?" Nakakatawa talaga si Jang Sung-gyeol ng araw na iyon. Hawak-hawak ni Jang Sung-gyeol ang kamay ni Gil O-sol at sabay silang pumunta sa kumpanya. Sinabi nila sa kanilang mga kasamahan na magkasintahan na sila. Mukhang nagulat ang mga kasamahan. Ang sitwasyong ito ay lubhang nakakagulat sa kanila. Ang direktor, umiibig kay Gil O-sol. Napakakakaiba. Espesyal na hiningi pa ni Jang Sung-gyeol sa isang lalaking empleyado na huwag itong lumapit kay Gil O-sol. Baka masaktan niya ito. Ang lalaking ito ay talagang masyadong nagsiselos. Nag-usap ang dalawa kung saan sila magde-date. Iminungkahi ni Jang Sung-gyeol na umuwi na lang sila para kumain. Naisip ni Gil O-sol na dahil maganda ang panahon, dapat silang maglakad-lakad sa parke. Ngunit bigla niyang napagtanto na may obsesyon sa kalinisan si Jang Sung-gyeol, kaya nagbago siya ng isip. Gayunpaman, ayaw ni Jang Sung-gyeol na masira ang kasiyahan. Buong tapang niyang sinabi na maaari silang pumunta sa parke. Sa parke, isang grupo ng mga cute na bata ang tumakbo patungo sa kanila. Agad na nagtago si Jang Sung-gyeol sa likod ni Gil O-sol. Isang aso ang tumakbo at tumahol sa kanila. Muling nagtago si Jang Sung-gyeol sa likod ni Gil O-sol. Nakita ni Gil O-sol na hindi komportable si Jang Sung-gyeol. Sinabi niya kay Jang Sung-gyeol na nilalamig siya at gustong umuwi para kumain ng ramen at pinagluto siya ni Jang Sung-gyeol ng noodles. Nang marinig ni Jang Sung-gyeol na gusto niyang umuwi para kumain ng ramen, masaya siyang mabilis na hinawakan ang kamay ni Gil O-sol at tumakbo ng napakabilis. Pag-uwi, masayang kinain ni Gil O-sol ang ramen na niluto ni Jang Sung-gyeol. Pagkatapos kumain, umupo silang dalawa sa sofa at nanood ng pelikula. May eksena sa pelikula kung saan naghahalikan ang isang mag-asawa. Nagkatinginan silang dalawa ng may kaunting hiya at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Upang itago ang kanyang kahihiyan, mabilis na uminom si Gil O-sol ng alak. Hindi sinasadya, nabulunan siya. Agad na pinunasan ni Jang Sung-gyeol ang inumin sa bibig ni Gil O-sol. Nagkatinginan silang dalawa at ang kapaligiran ay naging napakababaw. Kumalma si Gil O-sol at sinabing oras na para umuwi siya. Mag-aalala ang kanyang tatay at kapatid. Kahit ayaw ni Jang Sung-gyeol na umalis siya, naintindihan pa rin niya ito. Nataranta si Gil O-sol at tumakbo. Tumayo siya sa pinto, nag-iisip kung dapat ba siyang bumalik para magpaalam. Biglang binuksan ni Jang Sung-gyeol ang pinto at nakita na hindi pa umaalis si Gil O-sol. Direktang sinabi ni Gil O-sol kay Jang Sung-gyeol, "Pwede bang magpalipas ako ng gabi dito?" Kumurap-kurap si Jang Sung-gyeol sa gulat. Muling lumapit si Gil O-sol at kusa niyang hinalikan sa labi si Jang Sung-gyeol. Niyakap ni Jang Sung-gyeol si Gil O-sol. Sa wakas ay natupad na ang kanilang pagmamahalan. Suot ni Gil O-sol ang damit ni Jang Sung-gyeol. Umupo silang dalawa sa mesa at nag-almusal ng magkasama. Maingat na pinunasan ni Jang Sung-gyeol ang mumo ng tinapay sa sulok ng labi ni Gil O-sol. Sumipsip si Gil O-sol ng gatas at may bakas ng gatas sa kanyang labi. Lumapit si Jang Sung-gyeol at hinalikan si Gil O-sol. Sinasabing napaka-cute niya. Nagniwi pa siya at sinabing halikan siya ni Gil O-sol. Sa sandaling ito, ang tamis ng kanilang dalawa ay lumampas na sa hangganan. Sinasabi na kapag nagmamahal ka ng isang tao, gagawin ka nilang gustong maging mas mabuti. Si Gil O-sol, na laging pabaya, ay gumising ng maaga kinabukasan at sinimulang linisin ang kanyang silid. Ginaya niya ang galaw ni Jang Sung-gyeol sa pagpunas ng salamin sa hugis puso. Napakaraming basura ang nalabas mula sa ilalim ng kama. Ang kanyang tatay at kapatid na lalaki ay nasa labas ng bahay. Nanonood kay Gil O-sol na inaayos ang aparador at naglilinis ng kanyang silid. Hindi sila makapaniwala na si Gil O-sol ang taong nasa harap nila. Nagtataka pa nga sila kung anong nangyari kay Gil O-sol. Ang lalaking ito na labis na malinis at hindi kailanman pumupunta sa mga pampublikong lugar ay gumastos ng malaking halaga para irenta ang buong sinehan upang makipag-date sa babaeng ito na walang ayos sa sinehan. Ngayon, walang tao sa sinehan, bakante ang buong bulwagan. Tanging si Gil O-sol at Jang Sung-gyeol lang ang nanonood ng pelikula. Kinuha ni Jang Sung-gyeol ang tiket sa pelikula at pumunta para salubungin si Gil O-sol. Bumili silang dalawa ng popcorn. Lihim na sinabihan ni Jang Sung-gyeol ang mga empleyado na maghanda ng maayos. Pagdating nila sa counter, nakasuot ng maskara ang mga tagapagsilbi at mukha silang kakaiba. Ang gumagawa ng inumin ay hindi gaanong sanay sa mga makina. Sa wakas, handa na ang lahat. Tumaas ang hinlalaki ni Jang Sung-gyeol sa tagapagsilbi. Kung matalino ka, maiintindihan mo na rito na pinalitan ni Jang Sung-gyeol ang mga tagapagsilbi rito ng sarili niyang mga empleyado. Talagang nagsikap ang lalaking ito. Sinabi ng susunod na tagasuri ng tiket kay Gil O-sol kung naligo na ba siya. Umupo silang dalawa. Napansin ni Gil O-sol na walang tao sa pelikula. Kailangan lang magsinungaling ni Jang Sung-gyeol na nakansela ang pre-book tickets. Habang nanonood ng pelikula, palihim na tinitigan ni Jang Sung-gyeol si Gil O-sol. Nakita ni Gil O-sol na napaka-cute ni Jang Sung-gyeol, ay akusa siyang hinalikan. Hinalikan din ni Jang Sung-gyeol si Gil O-sol. Sa malaking sinehan, naglalambingan silang dalawa at mukhang napakasaya. Habang nagmamaneho pa uwi, sinabi ni Gil O-sol kay Jang Sung-gyeol na hindi niya kailangan maghirap ng ganoon para sa kanya. Napakahirap linisin ang buong sinehan at masyado na siyang sanay sa amoy ng disinfectant. Sinabi ni Jang Sung-gyeol
na ayaw lang niyang makipag-date kay Gil Osol sa bahay buong araw dahil nahirapan na niya si Gil Osol. Hindi ito pinansin ni Gil Osol. Sinabi niya na magiging masaya siya kapag kasama niya si Jang Sung-gyeol. Bihira ang pag-ibig na nagkakaintindihan. Muling pumunta si Gil Osol sa self-study room. Maingat na pinlano ni Gil Osol ang kanyang buhay. Patuloy na nag-aaral ng mabuti para sa mga pagsusulit. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng text message mula kay Jang Sung-gyeol. Sinabi niya kay Gil Osol na pumunta sa bintana at tingnan. Lumapit si Gil Osol sa bintana at nakita ang maraming pink na lobo na dahan-dahang lumilipad. Nakasulat doon ang "Mahal kita, Gil Osol." Sumagot si Gil Osol sa tawag at nakipagkita kay Jang Sung-gyeol sa ibaba. Sa pagkakataong ito, hindi nakasuot ng gwante si Jang Sung-gyeol. Mukhang bumuti na ang kanyang obsessiveness. Magkahawak kamay silang lumabas. Nakita ni Gil Osol ang maraming makulay na lobo sa harap niya. Labis siyang nasiyahan. Sinabi ni Jang Sung-gyeol na gusto niyang maghugas ng kamay sandali. Hinawakan ni Gil Osol ang kamay ni Jang Sung-gyeol at inilagay sa kanyang mukha. Pinuri niya si Jang Sung-gyeol, "Ang galing mo." At binigyan pa niya ito ng 2 sunod-sunod na matatamis na halik. Sa sandaling ito, ang magkasintahan ay matamis na naghalikan sa gitna ng mga lobo. Sa sandaling ito, ang lahat sa paligid ay mukhang napakaganda. Dahan-dahang lumipad ang mga lobo patungo sa kalangitan at ang kaligayahan ay kumalat sa lahat ng dako. Nang bumubuti na ang lahat, ng araw na iyon, umuwi ang tatay at kapatid na lalaki ni Gil Osol mula sa disciplinary committee. Lumabas na kahit na self-defense ang ginawa ng kapatid, sinuspindi pa rin siya sa pag-aaral ng 1 taon. Ang dahilan pala ay ang relasyon ni Gil Osol at Jang Sung-gyeol. Ang korporasyon ng lolo ni Jang Sung-gyeol ay ang kaaway na pumatay sa ina ni Gil Osol. Ang bagay na ito ay talagang hindi inaasahan. Nang araw na iyon, naghanda si Jang Sung-gyeol ng napakagandang puting swan necklace. Balak sana niyang ibigay ito kay Gil Osol para sorpresahin siya. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Gil Osol na basang-basa at tulalang nakatayo sa harap ng pinto. Binuksan ni Gil Osol ang kanyang bibig at sinabi kay Jang Sung-gyeol, "Huwag na tayong magkita pa pagkatapos nito. Maghiwalay na tayo." Hindi alam ni Jang Sung-gyeol kung bakit. 1 segundo lang ang nakalipas ay napakatamis pa rin ng kanilang dalawa. Ngunit ngayon ay kailangan nilang harapin ang paghihiwalay. Siyempre, may sariling dahilan si Gil Osol. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay may malaking kaugnayan sa lolo ni Jang Sung-gyeol. At ang kanyang kapatid na lalaki ay naapektuhan din ang kanyang karera sa sports dahil sa kanilang pag-ibigan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipaghiwalay kay Jang Sung-gyeol sa gitna ng sakit. Kung ibang tao, ito rin ang pipiliin. Nang araw na iyon, hinanap ni Jang Sung-gyeol ang kanyang lolo. Tinatanong niya ang kanyang lolo kung anong ginawa niya noon. Bakit niya sinaktan ang ibang tao? Noon, ayapan niyang tiisin ng mahinahon, ngunit ngayon gusto na naman niyang saktan ang kapatid ni Gil Osol. Sinabi ni Jang Sung-gyeol sa kanyang lolo na hindi niya iiwan si Gil Osol, lalaban siya hanggang sa huli. Sinabi ng lolo kay Jang Sung-gyeol ang tungkol sa pag-unlad ng June gangdong 6 na taon na ang nakakaraan. Ang biktima ay ang ina ni Gil Osol. Kinumbinsi ng lolo si Jang Sung-gyeol na hiwalayan si Gil Osol. Nagmamaneho pa uwi si Jang Sung-gyeol, iniisip ang lahat ng nangyari kamakailan. Dahil sa sobrang lungkot, hindi niya napansin ang malaking truck na papalapit mula sa harap, kaya naaksidente siya. Sa emergency room, hindi pa malinaw kung buhay pa si Jang Sung-gyeol. Napakaseryoso ng sitwasyon. Nagmamadaling dumating si Gil Osol sa silid ni Jang Sung-gyeol. Nang makita niya itong sugatan at nakahiga sa kama, labis siyang nakonsensya at sinisi ang sarili. Inamin niya na nagsinungaling siya nang sabihin niyang maghihiwalay sila. Sinabi rin niya na peking galit ang sinabi niyang kinamumuhian niya ito. Ngunit sa sandaling iyon, walang narinig si Jang Sung-gyeol. Matapos maghintay ng 1 linggo, sa wakas ay nagising din si Jang Sung-gyeol. Sinabi ng kanyang ina sa kanya na araw-araw siyang binibisita ni Gil Osol. Naghihintay na magising siya. Sinabi rin niya na malapit na ang oras ng pagdating ni Gil Osol. Sa sandaling ito, nang lalabas na sana si Gil Osol, narinig niya ang kanyang tatay na nagsasabi sa labas ng pinto na nagising na si Jang Sung-gyeol. Kaya nagpasya siyang hindi na bisitahin si Jang Sung-gyeol. Ngunit si Jang Sung-gyeol ay patuloy na nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang silid, naghihintay sa pagdating ni Gil Osol sa ilalim ng paghikayat ni Jang Sung-gyeol. Sa wakas, dumating din ang lolo ni Jang Sung-gyeol sa bahay ni Gil Osol upang humingi ng tawad sa kanila at humiling ng kapatawaran. Bagamat 6 na taon na ang nakalipas, mahirap pa ring patawarin siya ng pamilya. Ngunit ito ay isang maliit na hakbang lamang upang pagalingin ang relasyon. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik si Jang Sung-gyeol mula sa Amerika. Nang araw na iyon sa airport, may isang napakabisyong lasing na lalaki na natumba. Lumapit si Jang Sung-gyeol para tulungan siya. Inabot niya ang kamay ng lalaki at inalis ang kanyang gusot na buhok sa isang gilid. Sinabi niyang mas mukha itong gwapo ng ganoon. Mukhang tuluyan ng gumaling ang obsesyon ni Jang Sung-gyeol sa kalinisan. Nagtatrabaho na rin si Gil Osol sa opisina, naging isang empleyado ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ang trabahong matagal na niyang pinapangarap. Sa daan pa uwi mula sa trabaho, habang tumatawid si Gil Osol, bigla siyang natapilok. Nang malapit na siyang matumba, inalalayan siya ni Jang Sung-gyeol mula sa likuran. Pagkalipas ng 2 taon, ito ang unang pagkakataon na nagkita silang muli. Sa restaurant, nag-usap sila ng walang kabuluhan. Bago umalis, sinabi ni Jang Sung-gyeol kay Gil Osol na gusto niyang makipagbalikan. Ngunit dahil sa nakaraang sama ng loob at sa nangyari sa kanyang kapatid, hindi pa rin pumayag si Gil Osol. Pagbalik ni Jang Sung-gyeol sa bansa, hinanap niya ang mga orihinal na empleyado ng kumpanya. Nagplano siyang muling itatag ang kanyang kumpanya ng paglilinis. Handa rin ang mga empleyado na tulungan si Jang Sung-gyeol. Sa wakas, naresolba na rin ng tatay ni Gil Osol ang bigat sa kanyang puso. Sinabi niya kay Gil Osol na palagi siyang nakakaramdam. Si Jang Sung-gyeol ay isang napakabait na bata. Sinabihan niya si Gil Osol na
huwag makonsensya at maging matapang na hanapin si Jang Sung-gyeol. Sa pahintulot ng kanyang tatay at kapatid, sa wakas ay makikita na rin ni Gil Osol si Jang Sung-gyeol. Masaya siyang tumakbo sa kalsada para sa kanyang pag-ibig, para sa isang huling yakap. Kaalis lang ni Jang Sung-gyeol sa pinto ng kumpanya nang maghahanda na sana siyang magtapon ng basura. Nang makita niya si Gil Osol na tumatakbo patungo sa kanya. Habang nagtataka siya, masiglang lumapit si Gil Osol at niyakap siya. Sinabi ni Jang Sung-gyeol kay Gil Osol na maghintay sandali dahil marumi siya. Ngunit sinabi ni Gil Osol kay Jang Sung-gyeol, mag-umpisa na ulit tayo. Mag-umpisa ulit. Ang mga nagmamahalan ay magtatapos sa piling ng isa't isa. Sa wakas ay nalampasan nila ang mga pagsubok at namuhay ng masaya magkasama. Nagtatapos dito ang pelikulang ito. Sana ang lahat ng cute na manonood sa harap ng screen ay magkaroon din ng ganoong katamis na pag-ibig.